Kamusta sa lahat at maligayang pagdating sa Ani-chan Tagalog Anime Recap. Siya ay isang malungkot na manggagawa sa opisina, ngunit muling nagkatawang tao sa isang mahiwagang mundo na may mahika ng SS rank. Si Shin Wolford ay isang corporate slave na naninirahan sa modernong Japan na walang buhay, kaya madalas siyang nag-overtime kaysa lumabas kasama ang mga katrabaho para uminom. Isang gabi, pagkatapos niyang mag-overtime habang naglalakad siya pauwi, bigla siyang nag-space out habang iniisip ang uri ng buhay na kanyang ginagalawan. Hindi niya napansin na paparating si Truck Kun para sa kanya at nakatagpo ng isang aksidente na nagtapos sa kanyang buhay at nagpapadala sa kanya sa ibang mundo. Siya ay muling nagkatawang tao sa isang mundong puno ng mahika at misteryo, mga bayani at mga demonyo. Ang pinakaunang alaala niya ay ang pagkawasak mula sa pag-atake ng demonyo kung saan siya ang tanging nakaligtas. Doon, natagpuan siya ng isang salamangkero na nagngangalang Merlin na umampun sa kanya. Si Shin ay naninirahan bilang apo ni Merlin at nag-iisang estudyante sa isang liblib na bahay sa kagubatan. Dahil sa kanyang kaalaman at pag-iisip mula sa pamumuhay sa modernong mundo, siya ay nagiging katangi-tangi sa lahat ng kanyang ginagawa, mahika man o swordsmanship. Isang araw, ang 8 taong gulang na si Shin ay pumasok sa kagubatan upang manghuli ng kanilang hapunan. Nagtago siya sa isang palumpong at sa tulong ng kanyang mahika ng hangin, nanghuhuli siya ng ilang hindi mapag-aalinlangan ng manok. Nakahuli din siya ng baboy ramo at pagkatapos masiyahan sa kanyang pangangaso para sa araw na iyon, umuwi siya at ipinakita ang mga ito kay Merlin. Humanga si Merlin na gumamit ang batang lalaki ng mahika ng hangin upang patayin ang baboy ramo, dahil ito ang pinakamabisang mahika para sa pangangaso. Nagpasya siyang subukan ang magic skill ni Shin at sinabihan siyang magsindi ng kahoy. Masayang ginagawa iyon ni Shin sa pamamagitan ng pag-imagine ng proseso ng pagkasunog sa kanyang isipan. Lihim siyang natutuwa na hindi na niya kailangang sumigaw ng mga incantation para magsagawa ng mahika sa mundong ito kung hindi ay mamatay siya sa kilig. Sa sandaling iyon, dumating sa cottage sina Melinda Bowen, ang kanyang guro sa magic gear, at Michael Collin, ang kanyang tagapagturo ng espada. Si Melinda ay isang aktivista ng PTA at agad niyang pinagalitan si Shin sa pangangaso ng baboy ramo. Sinabi niya na ito ay masyadong mapanganib para sa isang taong kaedad niya, ngunit ipinaliwanag niya na ito ay hindi lahat na mapanganib kung isasaalang-alang niya ang magic gear na ginawa nila ng magkasama, at nakatanggap ng magandang pagsasanay mula kay Michael. Pagkalipas ng 2 taon, dinala ni Merlin si Shin upang manghuli ng ilang mga demonyo, dahil naniniwala siya na dapat niyang labanan ang ilang malalakas na kaaway. Ngayon ay ipinaliwanag niya na ang mga demonyo ay ipinanganak kapag ang mga regular na hayop ay hindi na-kontrol ang mahiwagang enerhiya na dumadaloy sa kanila. Ito ay humahantong sa kanila na nangangalit at maaari rin itong mangyari sa mga tao, kahit na ito ay medyo bihira. Noong unang panahon, isang tao na naging demonyo ang halos sumira sa kanilang bansa, ngunit sa kabutihang palad, natalo ito ni Merlin, na nakuha ang titulo ng bayani ng bansa. Itinuro niya kay Shin ang magic spell ng search, na kinabibilangan ng pagkalat ng mana mula sa katawan ng isang tao sa napakanipis na layer. Kapag nakipag-ugnayan ito sa iba pang mahiwagang lagda, ang mana ay nagre-react at tinutukoy ang kanilang lokasyon. Sinabi ni Merlin na nangangailangan ng maraming oras at karunungan sa kanilang magic control para makuha ito, ngunit ginulat siya ni Shin sa pamamagitan ng paggamit nito kaagad. Gamit ang magic sa paghahanap, napagmamasdan niya ang mga nilalang at tao mula sa malayo. At pagkatapos ay bigla, naramdaman niya ang isang masamang enerhiya na nagmumula sa isang partikular na direksyon. Kinukumpirma ni Merlin na ang enerhiya ay nagmumula sa isang demonyo, at nagmadali sila sa lokasyon ng demonyo, na naglalabas ng isang madilim na aura. Hinugot ni Shin ang kanyang espada ng walang pag-aalinlangan at inilunsad ang kanyang sarili patungo sa demonyo, gamit ang kanyang espada na nag-vibrate sa ultrasonic level at jet boots para magaling na gumalaw. Ilang segundo lang ang kailangan niya para patayin ang demonyo. Hindi man lang siya mabalaan ni Merlin tungkol sa mga panganib sa oras na patayin ni Shin ang demonyo, at maaari lamang siyang tumayo doon na walang imik. Tinanong ni Shin si Merlin kung nagawa ba niya ang isang mahusay na trabaho, at sinabi niya na maaaring natalo lang niya ang world record para sa pinakamabilis na pangangaso ng demonyo. Pagkatapos ay tinanong niya ang bata, anong uri ng mahika ang ginawa niya sa kanyang espada. Pinalis ni Shin ang tanong, ayaw niyang ipakita na mayroon siyang mga alaala sa kanyang nakaraang buhay. Gayunpaman,
hindi niya alam na pinaghihinalaan na ni Merlin at ng iba pa na nagmula siya sa isang alternatibong mundo. Kinabukasan, nakakuha siya ng ilang brutal na pagsasanay sa labanan kasama si Michael. Pagkatapos ng pagsasanay, dinala siya ni Merlin sa kabundukan, kung saan ibinunyag niya sa kanya kung paanong hindi siya ang kanyang tunay na apo at natagpuan sa isang pagkawasak ng pag-atake ng demonyo. Nagtanong si Shin tungkol sa kanyang tunay na mga magulang, ngunit ipinaliwanag ni Merlin na nasugatan sila ng hindi nakikilala. May ilang mahihinang alaala si Shin sa araw na iyon, at napagkasunduan na niya ito. Sinabi niya kay Merlin na siya lamang ang itinuturing niyang pamilya, sina Michael at Melinda mula nang siya ay pinalaki nila. Ang mga salitang ito ay nagpaluha kay Merlin na parang isang maliit na sanggol. Sa kanyang ika-15 na kaarawan, isang party ang ginawa para kay Shin upang ipagdiwang ang kanyang pag-akyat sa pagkalalaki. Mayroong ilang mga espesyal na panauhin sa party, kabilang ang isang lalaki na tinatawag niyang Uncle Dizzy, kasama ang kanyang dalawang gwardya, sina Christina at Siegfried. Sa panahon ng party, tinanong nila si Shin kung ano ang kanyang gagawin kapag siya ay naging matanda na. Sinabi niya na gusto niyang tuklasin ang isang kalapit na bayan dahil hindi pa siya umalis sa kagubatan, at bukod dito, wala siyang layunin. Iminumungkahi ni Christina na maaari siyang sumali sa Royal Knights o maging isang mangangaso ng demonyo. Ang bawat tao'y patuloy na nagbibigay ng mga mungkahi, at pagkatapos ay ibinunyag ni Shin na hindi siya marunong gumamit ng pera, at nagdulot ito ng pagkagulat sa lahat. Salamangka lang pala ang itinuro ni Merlin sa kanya at wala nang iba, ngunit iniisip ng matandang pantas na ito ay gagana kahit papaano. Pagkatapos ay ginamit ni Shin ang kanyang espesyal na spell na tinatawag na gate, na nagpapahintulot sa kanya na lumipat sa ibang lugar gamit ang mga prinsipyo ng isang wormhole. Dinala niya ang lahat sa ilang para sa isang magic test, at ipinaliwanag ni Merlin kung gaano mapanganib para kay Shin na ipakita ang kanyang pinakabagong spell sa kagubatan. Sinabihan sila ni Merlin na maghanda at inutusan si Shin na ipakita ang kanyang spell. Nagsisimula si Shin sa pamamagitan ng pag-iisip ng apoy ng nasusunog na gas at pagdaragdag ng mas maraming oxygen kaysa karaniwan. Ang resulta ay isang asol na apoy na nakakagulat sa lahat, ngunit iyon ay simula pa lamang. Pagkatapos ay idinagdag ni Shin ang hydrogen at ipinipit ang malaking bolang apoy sa isang punto bago ito i-shoot sa isang burol na malapit. Ang resultang pagsabog ay parang mini nuclear bomb, na sapat na para mataranta ang lahat, lalo na si Melinda. Ang demonstrasyon na ito ay humantong sa grupo na magdesisyon na masyadong mapanganib na hayaan ang isang talentong ace tulad ni Shin na gumala. Sinabi ni Dizzy na maaari niyang mabawi ang balanse ng mga bansa, na humahantong sa bawat hari na lumapit sa kanya. Iminungkahi niya kay Shin na mag-enroll sa isang magic academy. Ngunit hindi gusto ni Merlin ang ideya, dahil naging bahagi si Shin ng mga ari-arian ng kanyang bansa. Si Dizzy pala ang hari ng kaharian ng Earthshed, at si Shin lang ang walang ideya sa kanyang posisyon. Si Christina ay isang royal guard at si Siegfried ay isang mage escort para sa hari, at maging si Michael ay ang retiradong commander ng Royal Knights. Nagulat si Shin sa kanyang high-profile social circle, at sinabi sa kanya ni Dizzy kung paano niya nakilala si Merlin. Siya ay isang estudyante pa lamang nang ang demonoid na tao ay nagdulot ng kalituhan sa kanilang bansa. Nang siya ay papatayin ng demonyo, nagpakita sina Merlin at Melinda. Gamit ang kanyang magic gear skill, sabay nilang natalo ang demonoid. Hindi makapaniwala si Shin na minsan sila ay nasa iisang party, at natulala siya nang mabalitaan niyang mag-asawa nga sila. Pagkatapos ay sinabi ni Dizzy kay Shin na matututunan niya kung paano gumagana ang mundo at magkaroon ng ilang kaibigan kung sasali siya sa Magic Academy. Tinitiyak niya sa kanya na ito ay isang mahigpit na meritokrasya at walang puwang para sa impluwensya at mga pribilehiyo ng maharlika. Napagtanto din ni Merlin na hindi niya maaaring panatilihing makulong si Shin sa kanya magpakailanman, at sumang-ayon na hayaan siyang sumali sa Magic Academy. Pagkalipas ng ilang araw, si Shin, kasama sina Merlin at Melinda, ay nag-set out sa kabisera para sa kanyang entrance exam. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa checkpoint ng kabisera, at nabigla ang gwardya nang makita niya ang mga ID ni Merlin na Wiseman at Melinda na guro. Kumalat na parang apoy sa buong bayan ang balita ng kanilang pagdating, kaya nagmadali silang pumunta sa kanilang mansyon kung saan sila ay tinatanggap ng toneladang katulong at mayordoma. Lumabas si Shin sa palengke at nagsasaya sa paggalugad ng mga bagay-bagay, ngunit kalaunan ay naligaw siya sa isang eskinita. Bigla niyang narinig ang hiyawan ng isang batang babae na hinaharas ng tatlong adventurer. Si Shin, na naiinis sa kanilang pag-uugali, ay pumasok. Sinubukan siya ng isa sa mga lalaki,
ngunit siya ay masyadong mabagal para kay Shin at madali niya itong naiwasan. Ibinagsak niya ang lalaki sa lupa sa isang iglap at pinatumba ang pangalawa gamit ang isang mabilis na sipa. Ang pangatlong lalaki ay mabilis na naglabas ng punyal at tumakbo patungo kay Shin, ngunit hinarang lang niya ang punyal gamit ang kanyang kamay, pinatumba ang lalaki gamit ang isang mabilis na suntok. Pagkatapos, tinanong siya ng isang batang babae kung nasaktan siya kahit saan, ngunit ipinahayag ni Shin na ayos lang siya. Dumating din ang kaibigan niya para pasalamatan si Shin, at sa unang tingin ay nine-love siya sa kanya. Sa isang cafe, ipinakilala ng mga babae ang kanilang sarili bilang sina Maria at Caesalian, at nalaman niyang kumukuha din sila ng pagsusulit sa pagpasok sa Magic Academy tulad niya, at naging magkaibigan. Si Maria, isang sobrang tagahanga ng mga bayani, lalo na si Melinda, ay nagsimulang mag-usap tungkol sa kanila at kung paano sasali ang kanilang anak sa academy. Biglang naging hindi komportable si Shin at sa ayaw niyang ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan, nagpa siya siyang bayaran ang kanilang mga inumin bago umalis. Sa araw ng pagsusulit, sinubukang hanapin ni Shin ang kanyang daan sa notice board, ngunit isang bastos na maharlika ang nagtangkang hawakan siya sa balikat. Pinahit niya ang kanyang braso bilang isang hakbang sa kaligtasan, ngunit ang galit na batang lalaki na tinatawag na Kurt Reitzberg ay nagsimulang sumakay sa posisyon ng kanyang pamilya at nagbabanta kay Shin. Sa kabutihang palad, ang Crown Prince August ay nagpakita at nagpapaalala sa kanya ng parusa para sa paggamit ng kanyang posisyon bilang isang maharlika sa paaralan, na inilagay siya sa kanyang lugar. Nagpa siya si Kurt na umalis na lang, dahil walang gustong magkaroon ng anumang uri ng away sa maharlikang pamilya. Nagulat si Shin nang malaman niyang anak siya ni Haring Diziem, dahil tinuturing niya itong tiyuhin. Tinawag niya si August na kanyang pinsan, na nagudyok kay August na tumawa sa paraan ng casual niyang pakikipag-usap sa Crown Prince, ngunit tila hindi ito pinansin. Lahat sila ay kumukuha ng nakasulat na pagsusulit sa isang bulwagan, at pagkatapos ay lumipat sila sa praktikal na pagsusulit. Nasasabik si Shin na makita ang isa pang salamangkero na gumanap ng mahika, ngunit nabigla siya nang magsimulang mag-chant ang isang batang lalaki. Nag-conjure siya ng isang maliit na apoy, ngunit ang lahat ay tila humanga maliban kay Shin, na nahihiya. Ang susunod na kandidato ay hindi gumagawa ng mas mahusay, at hindi rin ang susunod, at si Shin ay maaari lamang manood ng bigo. Pagdating sa turn niya, sinabihan siya ng instructor na panatilihing kontrolado ang kanyang mga kapangyarihan dahil nagalit siya sa hari. Binabawasan ni Shin ang kanyang kapangyarihan sa pinakamaliit, ngunit nagawa pa ring sirain ang silid. Lumabas na ang resulta at parehong pumasa sina Shin at August. Tumungo sila upang kunin ang kanilang mga uniforme, na inihayag ng receptionist na na-enchanted ng defensive magic. Sinabi niya sa kanila na huwag itong i-enchant, kaya tinanong ni Shin kung maaari niyang hayaan si Melinda na gawin ito, kaya pumayag siya. Idinagdag niya na siya ang nangungunang scorer ng entrance exam, kaya kailangan niyang magbigay ng talumpati sa seremonya ng pasukan. Kaagad na sinubukan ni Shin na itulak ang tungkulin kay August, ngunit sa pagkakataong ito, si August ay gumaganap ng tama sa kanyang mga baraha, sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanya ng mga patakaran ng paaralan na nagbabawal sa maharlika sa mga pribilehiyo. Sa gabi, nagpa siya si Shin na i-overwrite ang enchantment ng paaralan gamit ang isang espesyal na panulat, at nagpapatuloy sa pag-imbento ng kanyang sariling enchantment na hindi lamang nagsisilbing depensa, ngunit nagbibigay daan din sa auto-healing at conversion ng magic sa kinetic energy. Nasiyahan sa kanyang nagawa, sumigaw siya sa pananabik, na nakuha ang atensyon ni Melinda, nagulat, na kinabukasan ay ipinangako niya kay Shin na hindi niya ipahahayag na na-enchanted niya ang kanyang sariling uniforme. Sa seremonya ng pasukan, tinawag ang pangalan ni Shin para sa kanyang talumpati, at sa wakas ay napagtanto ng mga babae kung sino siya. Nakilala na nila ang anak ng bayani na pinagkakaabalahan nila. Si Shin ay mahinahong nagbibigay ng kanyang pagsasalita habang si Kurt ay puno ng galit at puot. Sina Shin, August at ang pretty duo ay inilagay sa klase ng S-rank. Pagkatapos ng homeroom, isiniwalat ni Caesalian na siya ay hinahabol ng isang lalaki na ang pamilya ay mas mataas ang ranggo kaysa sa kanya. Natutuwa si Shin na sinabi nila sa kanya, ngunit hindi nagtagal ay nalaman niyang ang lalaki ay si Kurt. Pumasok siya at pilit na hinahawakan si Caesalian, kaya pinigilan siya ni Shin. Ibinunyag niya na engaged na sila, kaya naisipan ni Shin na umatras, ngunit nang makita siyang nanginginig sa takot, nangako siyang protektahan siya. Sinabi niya sa kanya na hindi siya sumang-ayon sa pakikipag-ugnayan at dapat niyang itigil ang pagpilit sa sarili sa kanya. Ipinaalala niya sa kanya na maaaring bayaran siya ng kanyang ama para sa kanyang pagsuway.
Ngunit pagkatapos ay humakbang si August at si Anne, nang marinig ang kanyang mga pagbabanta, ay nangako na iulat ang sitwasyon sa hari. Nagawa niyang paalisin si Kurt, at pagkatapos ay sinimulan niyang kulitin si Shin sa pagpapakita niya sa harap ng isang magandang babae tulad ni Caecilian. Nagpasya si Shin na dapat silang umuwi kasama niya dahil baka may mabuhat na naman si Kurt. Agad namang pumayag si Maria, dahil pagkakataon na ito para makilala ang kanyang idolo. Nagpasya si August na samahan din sila, ibig sabihin, dapat sumama din ang mga escort niya na sina Julius at Thor. Sa bahay, ipinakilala ni Shin ang bawat isa sa kanyang mga kaibigan sa kanyang lolo't lola. Pagkatapos, ipinaliwanag niya ang kanyang sitwasyon at humingi ng pahintulot na i-overwrite ang enchantment sa uniforme ni Caecilian. Tinanong ni Melinda si Caecilian kung karapat-dapat ba siya sa pangakong planong gawin ni Shin para sa kanya. Bagamat hindi masyadong iniisip ni Shin, ipinaliwanag ni Melinda na sa sandaling ma-enchant ni Shin ang kanyang uniforme, ito ay magiging isang pambansang kayamanan na maaaring ibenta sa hindi kapani-paniwalang halaga. Si Caecilian ay nagsimulang humikbi at ibinunyag na nagkamali siya sa pamamagitan ng pagsasamantala sa kanyang kabaitan sa isang estranghero na tulad niya. Nagpasya siyang tanggihan ang tulong at umalis, ngunit pagkatapos ay pinigilan siya ni Melinda. Hinihikayat niya ang kanyang katapatan at pinahintulutan si Shin na i-enchant muli ang kanyang uniforme. Pinasumpa din ng hari ang lahat na hindi sasabihin sa isang kaluluwa ang tungkol sa kanyang pagkaka-enchantment, dahil tiyak na gusto ng lahat ng militar na masubukan. Sa huli, si Shin ay nag-enchant sa mga damit ng lahat maliban kay Maria, na hindi gusto ang bigat ng pagmamayari ng isang pambansang kayamanan. Kinabukasan, ginamit ni Shin ang kanyang magic sa paghahanap para mapanatili siyang ligtas habang dinadala siya nito sa paaralan. Pinahahalagahan niya ito, ngunit ang kanilang pag-iibigan sa umaga ay naging isang masamang tingin para kay Maria. Sa paaralan, isang babaeng may dilaw na buhok ang sumugod sa oras ng klase. Ipinaliwanag ng batang babae na nagngangalang Alice Corner na nasasabik siya sa kanyang unang araw sa paaralan kaya hindi siya makatulog. Dahil dito, nagtatanong si Shin kung bakit pinahihintulutan pa ng sistema ng mundo ang isang 15 taong gulang na maging matanda. Dumating ang guro at agad silang inilabas para maglibot sa paligid ng paaralan. Sinabi niya sa kanila ang tungkol sa iba't ibang club para sa paggawa ng mahikan na potion at bodybuilding at pinayuhan silang sumali sa isa. Talagang hinahangaan ni Julius ang bodybuilding club, ngunit alam niyang hindi siya makakasali. Gayunpaman, pinahintulutan siya ni August, dahil ito ay isang pagkakataon upang tuluyang makalaya mula sa kanyang mga escort. Nang tanungin kung anong clubship ang gustong salihan ni Shin, wala siyang ideya. Iminumungkahi ni August na bumuo siya ng sarili niyang club at sinusuportahan pa ito ng guro. Ang bawat isa sa klase ay sumusuporta sa inisyatiba sa halip na mabilis, ngunit si Thor ay nagdadala ng isang mahalagang tanong. Ano ang magiging layunin ng club? Iminumungkahi ni Alice na sabihin sa kanila ni Shin ang tungkol sa mga bayani, ngunit ipinahayag ng guro na mayroon ng fan club para doon. Pagkatapos ay nagsettle sila sa pag-aaral ng advanced magic sa tulong ni Shin, at pinangalanan ang club na Ultimate Magic Study Group. Kinabukasan sa paaralan, nalaman ng grupo na si Kurt ay grounded at nang tanungin ni Shin kung bakit siya kumilos ng ganoon ka-agresibo, ipinaliwanag nila na hindi siya palaging ganoon at nagbago lamang noong nagsimula siyang pumunta sa isang lab na pagmamayari ni Mr. Strum. Si Mr. Strum ang kanilang magic teacher sa middle school at may mata sa talento. Gayunpaman, ang lahat maliban kay Kurt ay hindi nakasama sa kanya dahil siya ay kumikilos na malilim. Mukhang malungkot si Caecilian. Dahil ngayong wala ng problema si Kurt, hindi na siya kailangang i-escort ni Shin sa school sa pagiging Prince Charming niya. Ngunit siya ay nasasabik na malaman na gusto pa rin niya itong ihatid araw-araw sa paaralan, na nagpablush sa kanya. Sinabi ni Shin sa kanila na kadalasan ay nakakaramdam siya ng masamang hangarin sa kanyang magic sa paghahanap, ngunit tila nagulat ang lahat na posible ang gayong bagay. Ipinaliwanag niya na ang mahiwagang kapangyarihan ng mga demonyo ay masama at abnormal, at ang masasamang tao ay may katulad na vibe. Ito ay nagudyok kay Lin na tanungin siya kung siya ay nanghuli ng isang demonyo, kung saan siya ay tumango. Nagulat ang lahat, ngunit mas namangha nang malaman na 10 taong gulang pa lang siya nang patayin niya ang 3 metrong demonyong oso ng mag-isa. Sa labas lang ng cafeteria, naramdaman ni Shin ang isang demonyong presensya, na lumabas na si Kurt, na lumapit sa kanila at agad silang inatake ng kanyang apoy na magic. Ang hadlang ni Shin ay halos hindi humawak sa kanyang sarili, kaya sinabi niya sa grupo na i-activate ang kanilang mga uniforme na may mana. Nasusunog ang mga kamay ni Shin dahil sa tindi ng init,
ngunit ang kanyang auto-healing ay nagsimula upang magbigay sa kanya ng kaunting relaxation. Napagtanto nila na wala na si Kurt para sa kanilang buhay, kaya naghahanda silang lumaban. Patuloy na nagpapakalat ng negatibong aura si Kurt habang unti-unti siyang nagiging demonyo. Agad na hiniling ni Shin kay August na dalhin ang natitira sa ligtas na paraan habang siya ay nag-iiwas. Nagalit si August na hindi sila nakikita ni Shin bilang may sapat na kakayahan upang lumaban, ngunit sinabi sa kanya ni Shin na ito ay para sa kanilang sariling kaligtasan. Napagtanto ni August na tama si Shin at inaakay niya ang lahat sa kaligtasan. Nang walang makaabala sa kanya, inactivate ni Shin ang kanyang asol na apoy, handang lumaban. Umatake si Kurt ng pasabog, habang umiiwas si Shin gamit ang kanyang gear. Sinusubukan niyang pabagalin si Kurt, ngunit ang kanyang maliliit na apoy ay nagdudulot ng higit na pinsala kaysa sa inaasahan. Bumalik si Kurt sa kanyang mga paa at nagsimulang magmura kay Shin, lubos siyang nagulat dahil ang mga demonoid ay hindi dapat magsalita at mga tuwiran. Patuloy niyang inaatake siya, ngunit iniiwasan ni Shin ang lahat ng pag-atake sa pamamagitan ng paglipad sa hangin na hindi niya maabot. Pagkatapos ay gumamit siya ng mahika ng kidlat kay Kurt, at kahit na nagdudulot ito ng kaunting pinsala, hindi ito sapat para pigilan si Kurt, habang patuloy siyang nag-aamok habang si Shin ay nag-iisip ng paraan upang mailigtas ang kawawang estudyanteng ito mula sa kamatayan. Sa lalong madaling panahon, ang kanyang mga kapangyarihan sa mahika ay nagsimulang mag-ipon sa napakataas na rate na nagsimula siyang mag-self-destruct. Napagtatanto na masisira ng blast radius ang paaralan, inilabas ni Shin ang kanyang ultrasonic blade at sumugod sa kanya, iniiwasan ang kanyang mga pag-atake bago siya patayin. Napaluhod siya sa realization na nakapatay lang siya ng tao. Gayunpaman, dumating ang kanyang mga kaibigan, nakatayo sa pagkamangha na si Shin ay nagwagi laban sa isang demonyo. Si Strum, na may pananagutan sa pagpapalit kay Kurt, ang kanyang menti sa isang demonyo, ngayon ay nakatitig kay Shin, na nakatitig sa bintana. Sa pagdating ni August, ibinunyag niya na ang mga pangyayari ng pagbabago ni Kurt ay walang katotohanan, at sumang-ayon si August, dahil walang sapat na mahiwagang kaalaman si Kurt para gumawa ng spell na magkakamali na gagawin siyang demonyo. Napagtanto niya na ito ay maaaring artificial, dahil napanatili ni Kurt ang kanyang pandama, hindi tulad ng isang regular na demonyo. Ito ay humantong sa kanya upang mag-conclude na si Kurt ay maaaring ginamit para sa eksperimento ng tao. Nang maglaon sa araw na iyon, nakarating sila sa bahay upang mahanap ang hari at ang kanyang aide na naghihintay para kay Shin, at siya ay nagbigay ng karangalan sa unang merit para sa pag-iwas sa isang krisis. Nagulat siya, ngunit hinarap ni Merlin si Diziem, na mabilis na nagpaliwanag na ang insidente ay kumalat na sa buong bansa at na ang pagpigil ng parangal ng isang bayani mula sa kanya ay hindi magiging maganda sa masa. Muli niyang ipinangako na iiwas si Shin sa mga usaping pampolitika, kaya walang pagpipilian si Merlin kundi ang sumang-ayon. Kinabukasan, naging usap-usapan sa bayan si Shin, at dahil dito ay hindi komportable ang paglalakad, dahil lahat ng mga babae ay nakatingin din sa kanya. Ngunit ang presensya ni Caecilian ay nagpapalagay sa kanila na siya ay kinuha. Samantala, sa paaralan, ang lahat ay nagmamadaling sumali sa club ni Shin, kaya nag-aalala ang guro kung maglalagay ba ng limitasyon sa bilang ng mga mag-aaral na maaaring sumali sa isang club. Nagpasya siyang gawin ang pinakamababang kinakailangan para sa pagsali sa club ng kakayahang gumamit ng ibang dimensional na espasyo sa imbakan. Sa huli, 2 estudyante lang, si Mark Bean, na anak ng isang panday, at ang kanyang childhood friend na si Olivia Stone, na ang pamilya ay nagmamay-ari ng isang kainan. Lumalabas na si Alice at ang mga babae ay malaking pamilyang tagahanga ng kanilang kainan, kaya nangako si Olivia na magpareserba ng mesa para sa kanila. Inihayag din ni Shin na gusto niyang magkaroon ng custom na sandata, ngunit sinabi sa kanya ni Mark na halos hindi na siya makakagawa ng kutsilyo sa ngayon, kaya kailangang maghintay si Shin. Iniisip ni Mark na ang isang espada na pumapatay ng demonyo ay dapat nakatangi-tangi. Ngunit ipinaliwanag ni Shin na gumamit siya ng isang regular na espada, na enchanted upang mag-vibrate sa bilis ng ultrasonic, ngunit dahil manipis ang mga ito, madali itong masira, kaya ipinaliwanag niya na gusto niyang gumawa ng ilang mga pagsasaayos. Si Yuri, ang kanyang kaklase at isang enchanter ay nagsabi kung gaano katangi ang talento ni Shin, ngunit hinihikayat niya ito. Nagboluntaryo siyang ipakilala siya kay Melinda, at mabilis niya itong tinanggap sa alok. Pagkatapos, dinala si Strikrem para sa pagtatanong ng Order of Knights. Gayunpaman, nagiging malinaw na siya ay nasa ilalim ng matinding hinala.
Matapos mapalibutan at hindi mapatunayan ang kanyang kawalang kasalanan, ibinagsak niya ang pagkilos, na inihayag ang kanyang tunay na pagiging kontrabida. Ipinaliwanag niya na siya ay nagsasagawa ng mga eksperimento sa tao, at ngayong tapos na ang mga ito, handa na siyang tumakas. Ang grupo ay natitisod sa pinangyarihan ng labanan kasama si Strum sa gitna ng lahat. Sa sandaling nagsimula siyang umamin sa pagdemonyo kay Kurt, sinugod siya ni Shin gamit ang kanyang espada at apoy. Sabay-sabay, hinaharangan niya ang pag-atake at nagawang iwasan ang lahat ng mga welga, habang si Shin ay patuloy na naglalazlas, ngunit wala siyang nakuha kahit saan gamit ang kanyang espada. Sa mga strike, gumagamit siya ng earth magic para maipaakyat siya sa ere sa halos hindi maiiwasang posisyon. Gayunpaman, si Strum ay maaaring gumamit ng lumulutang na mahika. Si Shin ay hindi inaasahang bumangon, itinaas ang sarili patungo sa kanya gamit ang kanyang gear, at natamaan ng strike. Sinundan niya ng matinding mainit na apoy, na humantong kay Strum na itulak siya pabalik ng may malakas na pag-alon. Sa kasamaang palad, nabasag ang kanyang salamin, at nalaman ng lahat na siya ay isang demonyo na may perpektong kontrol sa katwiran. Ipinagmamalaki niya kung paano niya natamo ang isang rurok kung saan ang mga tao ay walang iba kundi mga laruan. Nagagalit ito kay Shin, na naglunsad ng isang pabigla-bigla na pag-atake. Sa palagay ni Strum ay nakaligtaan siya, ngunit sa katotohanan, binibili lang niya ang oras upang i-activate ang isang mapangwasak na spell sa pamamagitan ng pagtutok ng sikat ng araw. Inactivate ni Shin ang spell, at 12 ng mga sinag ng puro sikat ng araw ang tumusok sa bubong at tumama kay Strum at nagresulta sa isang malaking pagsabog. Habang humihina ang pagsabog, nalaman ni Shin na naging salamin ang paligid dahil sa init mula sa puro sikat ng araw. Ngunit sa kabila ng pinsala, mayroon siyang pagdududa tungkol sa kaligtasan ni Strum. Siya ay pinasalamatan ng head court magician na si Rupert Olbram at Knight Commander Dominic Gaster para sa kanyang tulong. Pagkatapos ay itinanong nila kung paano niya ginawa ang gayong espesyal na spell, ngunit nang simulan niyang ipaliwanag ang konsepto, kahit ang court mage ay hindi makasabay. Kinabukasan, lumabas si Shin at ang kanyang mga kaibigan sa tindahan ng panday na pinamamahalaan ng pamilya ni Mark. Masayahin ang lahat, ngunit malungkot pa rin si Shin dahil naniniwala siyang buhay pa si Strum. Nagulat si August nang marinig ito, at ipinaliwanag ni Shin na ang kanyang pag-atake na puro sikat ng araw ay lumikha ng mga glass crater sa sahig at walang mga pagsabog. Iniisip niya na ang malaking pagsabog ay dulot ni Strum, upang makagambala sa kanila, upang makatakas siya ng ligtas. Iniisip ni August na may katuturan ang teoryang ito, kaya hiniling niya kay Shin na i-order ang lahat ng gusto niya sa smithy, at sasagutin ng royal family ang bill para sa kanya. Sinabi ng prinsipe na dahil si Shin lang ang makakalaban kay Strum, kailangan nila siyang bigyan ng pinakamahusay na gamit. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa tindahan ng panday, kung saan naghihintay sina Mark at Olivia para salubungin sila. Inalis ng mga babae si Olivia para mag-usap ang ilang babae, habang ang mga lalaki ay pumasok sa loob ng Smith. Hindi natutuwa ang tatay ni Mark sa napakaraming tao habang naglalakad papasok sa kanyang pagawaan, ngunit nang magpakilala si August ay agad siyang napaluhod kasama ang lahat ng kanyang mga trabahador. Pagkatapos noon, ipinakilala sa kanya ni August si Shin, at muli siyang nabigla nang malaman niyang apo siya ng dakilang sage at ng bagong bayani. Sabik siyang gumawa ng sandata para sa isang bayaning tulad niya, at sinabi sa kanya ni Shin ang mga detalye ng order. Iniwan nila ang smithy pagkatapos nito at nalaman na sina Caecilian at Maria ang nagpatakbo ng basahan ni Olivia. Tumingin si Shin sa workshop at nagtanong kung nagbebenta rin sila ng iba pang mga bagay. Sinabi sa kanya ni Mark na ang ikalawang palapag ng kanilang tindahan ay nagbebenta ng mga gamit sa bahay at ang ikatlong palapag ay may mga accessory. Tinanong agad ni Shin si Caecilian kung gusto niyang bumili ng ilang accessories, at namula siya sa pag-aakalang bibili ito ng singsing para sa kanya. Gayunpaman, ang gusto lang niya ay bumili ng accessory na maaari niyang i-chant ng defensive magic para sa kanyang kaligtasan, at nasiraan siya ng loob dahil dito. Dahil sa pagkabalisa sa kanyang reaksyon at mga mapanghusgang titig ng kanyang mga kaibigan, dinala ni Shin si Caecilian sa pamimili ng mga accessory at kaagad niyang hiniling sa kanya na pumili ng isa para sa kanya, at pumili siya ng isang mamahaling singsing. Inilagay niya ito sa kanyang gitnang daliri at pagkatapos ay hinawakan ang kanyang kamay, habang sinasabi nito sa kanya na ang singsing na ito ay panatilihin siyang ligtas sa kanyang lugar. Makalipas ang ilang araw, nakabihis na si Shin para sa kanyang mga parangal. Siya ay iniharap sa maharlikang korte at pinalakpakan ng matataas na ranggo ng mga maharlika.
Pagkatapos ay iginawad sa kanya ng hari ang kanyang medalya, at pagkatapos ay ibinalita niya sa korte na hindi dapat gamitin si Shin para sa militar o pampulitika na layunin. Ipinaliwanag niya na ang kahihinatnan ng paglabag sa kasunduan ay ang pag-alis ni Merlin at ng kanyang pamilya sa kanilang bansa. Kinabukasan, ginulat ni Shin ang lahat sa pagdating sa paaralan gamit ang kanyang magic sa gate. Ipinaliwanag niya na kailangan niyang takasan ang nagkakagulong mga tagahanga sa kanyang bahay. Ipinaliwanag niya sa isang usyosong lin kung paano ang konsepto ng kanyang gate ay nakasalalay sa pagbawas ng distansya sa pagitan ng dalawang lokasyon sa halip na regular na teleportasyon. Siyempre hindi niya naiintindihan, kaya hinihikayat niya siya sa pamamagitan ng pagsisiwalat na si Merlin mismo ay hindi maaaring balutin ang kanyang ulo sa paligid ng konsepto. Pagkatapos ay iminumungkahi niya na ang grupo ay mag-level up dahil ang kabisera ay nagiging mas ligtas. Ipinaliwanag niya na kailangan muna nilang matutunan ang dami ng magic na mayroon silang lahat. Taliwas sa karaniwang paniniwala na ang mas mataas na antas ng spells ay nangangailangan ng mga incantation. Sinabi ni Shin na ang lahat ay nagmumula sa dami ng mahika na siyang panggatong para sa mga spells. Una, sinuri niya ang harang ni Maria, na tila napakanipis. Pagkatapos ay hiniling niya kay Caecilian na gumawa ng harang gamit ang enchanted accessory na iniregalo niya sa kanya. Kapag ginawa niya iyon, mas makapal at mas matatag ang harang dahil ang singsing ay na-enchanted sa kanyang tumpak na kontrol sa mahika. Nagpa siya si Shin na ipakita ang dami ng magic na maaari niyang kontrolin sa grupo. Ngunit ang densidad ay napakalakas na halos lahat ay nasusuffocate sa presyon. Sinabi sa kanila ni Shin na hanggang sa maabot nila ang antas ng magic control na ito, wala talaga silang pagkakataong lumaban sa mga demonyo. Nang maglaon, dinadala niya ang lahat sa kanyang tahanan, at talagang nasasabik ang kanyang mga kaibigan na makilala ang maalamat na sage at ang guro. Ipinaliwanag ni Shin sa kanyang mga lolo't lola na may isa pang crowd sa harap ng gate ng paaralan, at si Merlin ay tumawa, na sinasabi sa kanya na ito ay ang halaga ng pagiging isang tanyag na tao. Pagkatapos ay nalaman niya na sinasanay ni Shin ang kanyang mga kaibigan sa kanyang study club. Ngayon ay tinanong ng mga estudyante si Merlin kung siya ba ang nagturo kay Shin ng mga kakaibang magic spells na ginagamit niya, at sumagot siya na tinuruan lang niya siya ng mga basic, at ang batang lalaki ay muling nag-imbento ng magic para sa kanyang sarili. Sinabi ni Merlin na karaniwang nakatuon ang mga magician sa pag-visualize sa resulta ng kanilang spell, ngunit nakatuon si Shin sa proseso. Tinanong niya ang mga estudyante kung alam nila kung paano nasusunog ang apoy, ngunit wala silang alam tungkol sa pagkasunog. Well, gayon din si Merlin, ngunit alam niya na ang kanyang apo ay nagtatanong ng mga kakaibang tanong sa kanyang sarili, at iyon ay kung paano niya pinagbubuti ang kanyang mahika. Tapos biglang, ginamit ni Merlin ang gate magic, na ikinagulat ni Shin. Ang matandang sage ay tumawa, na nagsasabi na habang sa una ay mahirap para sa kanya na maunawaan, sa wakas ay naunawaan niya ang mga prinsipyo sa likod nito at nagtagumpay sa pagmaster ng spell na ito. Sinabi niya sa mga estudyante na hindi lang si Shin ang maaaring gumamit ng magic na ito. Naniniwala si Merlin na kung nauunawaan ng sino man ang mga prinsipyo ng mabuti at na-visualize ng tumpak ang proseso, makakagawa sila ng katulad na mahika, at ang lahat ay magkakaroon ng kislap ng kumpiyansa. Kinuha ni Lin ang kumpiyansa na iyon upang magsanay, at kinabukasan ay dumating siya sa paaralan na puno ng mga pasa at pinaso ang buhok. Tinanong siya ni Shin kung ano ang nangyari, at sumagot siya na nagsasanay siya ng magic control, ngunit nawala ito sa kamay at nagresulta sa isang maliit na pagsabog. Nag-aalala si Shin sa kanya, ngunit sinabi ni Lin na hindi na ito bago para sa kanya dahil ang tatay niya ang court magician. Nang maglaon, pumunta si Shin at ang kanyang mga kaibigan kay Mark Smithy, at handa na ang unang prototype ng kanyang mga espesyal na espada. Sa pamamagitan lamang ng paghila sa gatilyo, ang talim ay ilalabas mula sa hilt at isang bagong talim ay maaaring ipasok doon. Si Tony, ang taong nagbigay kay Shin ng ideyang ito sa unang lugar, ay lubos na humanga sa pagganap, at gayon din si August. Tinanong niya si Shin kung tututol ba siya kung gagamitin nila ang mga espesyal na espada sa kanilang hukbo. Tinukoy ni August na hindi niya pinag-uusapan ang ultrasonic blade, kundi ang sword na may replaceable blades. Sa palagay niya, sa pamamagitan ng paggawa niyan ay mapapababa nila ang kanilang budget sa militar at pagbutihin ang kanilang lakas, nakakailanganin sa lalong madaling panahon, dahil may mga pagkakataong makipagdigma sa isang kalapit na Bluesky Empire. Alam din ito ng ibang mga mag-aaral, at naniniwala sila na kung tatagal ang digmaan, sila ay magpapalista rin. Sinabihan sila ni August na huwag mag-alala tungkol dito,
at tiniyak kay Shin na tutuparin ng bansa ang kanilang pangako sa kanya at hindi siya kaladkarin sa digmaan. Gayunpaman, sinagot ni Shin na kahit na hindi nila siya i-draft, hindi siya tatahimik kapag nasa panganib ang kanyang mga kaibigan, at sa gayon ay sasali siya sa labanan upang protektahan sila. Samantala, nakaligtas si Strum at naisagawa na ang kanyang mga plano. Ginagamit niya ang kanyang mga alipors upang susalin ang emperador ng Blustia Empire sa isang digmaan sa kaharian ng Earthshed, na ipinapahayag na nahaharap na sila sa problema sa mga demonyo. Gayunpaman, nang salakayin ng mga puwersa ng imperyo ang kaharian ng Earthshed, nalaman nilang handa ang kanilang mga kaaway para sa kanila. Ang hukbo ng Bluskia ay natalo ng husto sa digmaan, at pagkatapos ay nakatanggap ang emperador ng balita na ang mga demonyo ay nakita sa kanyang kabisera. Agad na umatras ang emperador, ngunit sa oras na dumating siya sa kabisera, ito ay sinalanta ng mga demonyo sa ilalim ni Strum. Nang makarating ang emperador sa kanyang silid ng trono, nakita niya si Strum na naghihintay sa kanya doon. Ipinahayag niya na gusto niyang patayin siya ng personal, at bago makatawag ng tulong ang hari, ginapos siya ni Strum gamit ang mahika at pagkatapos ay pinasabog siya sa limot. Hindi nagtagal, dumating sina Lord Gaster at Rupert sa kabisera upang talunin ang Emperor ng minsan at magpakailanman, ngunit sa halip ay tinanggap sila ng isang partido na pinamumunuan ni Strum at ng kanyang hukbong demonyo. Agad silang umatras at iniulat ang kanilang nahanap sa hari, na napagtanto na mayroon silang mas malaking problema kaysa digmaan sa kanilang mga kamay. Ngayon ang kaharian ng Earthshed ay inilagay sa mataas na alerto, at maging ang paaralan ay gumagalaw upang mapabuti ang husay sa pakikipaglaban ng lahat. At kaya ang pinagsamang pagsasanay kasama ang Order of Knights ay inihayag. Ang buong klase ay agad na nahulog sa depresyon, dahil ang mga kabalyero at mga salamangkero ay walang magkakaibigang relasyon. Ang tawag ng mga kabalyero sa mga salamangkero ay Sprout, dahil sila ay mahina, habang sila naman ay tinatawag na mga kabalyero na Monster Muscle Brains, dahil sila ay napakapisikal. Sinusubukan ni Shin na ipakita sa kanila kung bakit kailangan na umakma sa isa't isa, ngunit inaatake siya, dahil maaari siyang mahulog sa alinmang kategorya. Sa sandaling ihayag niya na siya ay sinanay ni Michael, ang lahat ay nawawala ng lakas dahil siya ay itinuturing na isang sword saint. Sa huli, nabigo siyang kumbansihin silang magtrabaho ng maayos kasama ang mga kabalyero. Sa panahon ng magkasanib na ehersisyo, dapat nilang puksain ang mga demonyo sa kagubatan. Ang lahat ay nagtitipon sa labas ng mga tarangkahan ng lungsod, at si Shin ay nasa isang pangkat kasama sina August, Caecilian, at Maria. Kaagad pagkatapos dumating ang mga Meg, sinimulan nilang pag-usapan ang Rumord Hero, si Shin, na sa tingin nila ay magpapabagal sa kanila sa cart. Nagpakilala silang lahat, at tinanong ni Shin kung nakalaban na ba sila ng demonyo, ngunit agad nilang tinanggap ang tanong niya bilang nakakasakit na pahayag. Ibinunyag niya na ang kabigwang magtulungan ay nangangahulugan ng tiyak na kamatayan. Gayunpaman, lubos na ipinagmamalaki ng mga kabalyero ang kanilang mga kakayahan. Nang pumasok si August, nagkunwari silang pumayag na magtulungan. Bagamat hindi niya ito binibili, inutusan niya si Shin na huwag talunin ang anumang mga demonyo, upang magkaroon ng sapat na pagkakataon ang mga kabalyero na ipakita ang kanilang mga kakayahan at malaman kung gaano sila kawalang silbi nang walang mga salamangkero na sumusuporta sa kanila. Pagdating sa itinalagang lugar, sinalubong sila ng kanilang mga supervisor, sina Christina at Siegfried. Nakiusap si Shin sa kanila na huwag mag-away, ngunit lumalabas na walang makakatulong dito. Bigla, si Maria at ang mga babaeng kabalyero ay nagsimulang sumimangot kay Siegfried, habang ang iba pang mga knight ay ganoon din kay Christina. Walang kaalam-alam si Shin na nagkaroon sila ng ganoong fan fight na sinusundan, ngunit sinabi ni August sa kanya na halatang sikat sila dahil malakas sila para bantayan ang hari. Ipinaliwanag ni August sa mga supervisor ang naunang kasunduan na hayaan ang knights na lumaban ng mag-isa sa simula, at binigay nila ang kanilang pag-aproba dahil alam nilang makakabuti para sa knights na malaman ang kanilang mga limitasyon. Sa simula pa lang, ang knights ay nagpapanatili ng kanilang mga bantay, sa kabila ng tala ni Shin na walang demonyo sa paligid. Nang makakita siya ng demonyo, inutusan sila ni Siegfried na maghanda para sa labanan. Ang Raging Boar ay sumingil, ngunit ang tanging makakaharap ni Shin ay kung gaano ito kasarap kung hindi ito na demonyo. Naninindigan ang knights sa kabila ng laki ng demonyo. Gayunpaman, ang kanilang mga pag-atake ay walang saysay, dahil ang demonyo ay masyadong mabilis para sa kanila. Sinisira nito ang kanilang pormasyon at umiikot pabalik upang tapusin sila. Sa sandaling iyon, sumingit si Shin gamit ang kanyang espada at pinugutan ng ulo ang halimaw sa isang hiwa.
Nakukuha nila ang mga pasaway sa kanilang buhay, at sinisigurado ni Christina na iparamdamam sa kanila kung gaano sila kahina. Pagkatapos, pinagaling ni Caecilian ang kanilang mga sugat. Kaya pumayag silang lahat na magtulungan. Tinatrato nila si Caecilian na parang isang diyosa, at kahit papaano ay nakakainis hindi lang si Shin, kundi ang babaeng kabalyero, na hindi kailanman tinuring na parang isang maselang prinsesa. Noon lang, tumakbo ang ilang knights para iulat na mahigit 100 demonyo ang papunta sa kanila. Gayunpaman, nagboluntaryo si Shin na alagaan sila ng mag-isa. Ang iba ay inutusan na umiwas sa kanyang paraan, na nagbibigay sa kanya ng espasyo upang ihanda ang kanyang atomic bomb spell. Nababaliw ang lahat kapag nakakita sila ng isang sakuna na klase ng demonyo na nangunguna sa pagsalakay. Gayunpaman, nagpadala si Shin ng isang putok na nagpapantay sa kagubatan, kasama ang bawat balakid sa kanyang harapan. Sa wakas, ang pagsaksi sa mahika ni Shin ay nagiiwan sa lahat ng pagkamangha. Nagpatuloy ang babae sa paghingi ng tawad sa dati niyang kabastusan. Humihingi pa siya ng tawad kay Caecilian sa pag-aakalang sila ay mag-asawa. Pareho silang nagsimulang mamula at medyo halata sa lahat ng tao sa kanilang paligid na sila ay umiibig. Di nagtagal pagkatapos nito, ang grupo sa wakas ay nagsimulang magtrabaho tulad ng isang koponan. Nakatagpo sila ng demonyong oso, at habang bumubuo ang knights ng unang linya ng depensa, sinimulan nilang atakehin ng mga salamangkero ang oso gamit ang mga bolang apoy. Ang demonyong oso ay nabalisa at ginulo ng apoy, na nagbibigay ng pagkakataon sa mga knight na atakihin ito. Ipinagtanggol sila ni Shin mula sa pag-atake ng mga oso gamit ang magic barrier, at inatake ito ng knights mula sa lahat ng panig at tapusin ito. Si Caecilian ay umabot upang pagalingin sila pagkatapos nito, at ang mga knights ay pinasimple pa rin siya, kahit na alam na siya ay kabilang sa ibang lalaki. Si Siegfried at Christina ay humanga sa kanilang improving teamwork. At pagkatapos ay tinanong ni Siegfried si Shin kung ano ang dahilan sa likod ng pagpapabuti ng kanyang mga kaibigan, sapagkat sila ay kapantay ng mga salamangkero ng hukuman sa kapangyarihan. Ipinaliwanag ni Shin na bumuo sila ng isang grupo ng pag-aaral upang magsanay ng mahika tulad ng natutunan niya mula kay Merlin, habang tinuturuan din niya sila kung paano may larawan ng maayos ang mga bagay. Curious si Siegfried sa study group at gusto rin niyang matuto sa ilalim ni Shin, pero pinigilan siya ni August. Sinabi niya na dahil miyembro siya ng militar, ang pag-aaral ng magic ni Shin ay isang paglabag sa pangako nila kay Merlin. Hindi lang iyon, dahil masyadong malakas ang magic ni Shin, maaari nitong sirain ang mundo kapag nahulog ito sa maling kamay. Kahit na si August ay nag-lecture kay Shin tungkol sa pagiging maingat na huwag ipagkalat pa ang kanyang kaalaman sa mahika. Tinanggap ni Siegfried ang kanyang babala, at pagkatapos ay humiling na payagang magsanay ng mga pangunahing kaalaman gaya ng itinuro ni Merlin. Sinabi sa kanya ni August na ito ay napakasimple at ang kailangan lang niyang gawin ay magsanay ng kanyang magic control araw-araw, na magpapalakas sa kanya sa paglipas ng panahon. Si Siegfried ay nahihirapang paniwalaan, kaya tinawag ni Avis sina Caecilian at Maria upang ipakita ang kanilang pag-unlad. Hiniling niya sa kanila na gumawa ng mga magic barrier tulad ng itinuro sa kanila ni Shin, at ginagawa nila ito. Masyadong makapal at matibay ang kanilang mga magic barrier, at hindi ito kapani-paniwala ni Siegfried. Sinabi ni August na madali ito sa pamamagitan ng pagsasanay sa kanilang magic control araw-araw, at sinabi ni Maria na mas manipis pa rin ito kaysa sa kalasag ni Shin. Tumawa siya, sinabi na hindi nila maaabot ang antas ng apo ng sage. Ngunit sinabihan siya ni Siegfried na maniwala sa kanyang sarili dahil siya ay espesyal, at ang kanyang mga salita ay sapat na upang maalis sa kanyang isipan ang forever single na si Maria. At pagkatapos ay ipinahayag ni Siegfried na magsasanay din siya ng magic control. Nagtataka tuloy si Shin kung kumusta na ang mga kaibigan niya sa mga grupo nila. Sa ibang lokasyon sa loob ng kagubatan, magkasama sina Mark, Olivia, Tony at Julius kasama ang ilang mga kabalyero. Ang isang kabalyero ay partikular na galit kay Tony dahil dati silang magkaibigan noong middle school, ngunit pagkatapos ay iniwan siya ni Tony at sumali sa Magician Academy. Biglang, isang lobo na demonyo ang umatake sa kanila, at ang kabalyero ay tumakbo pasulong upang harapin ito ng mag-isa, sa kabila ng babala ng supervisor na hindi ito ligtas. Sumugod din ang ibang mga kabalyero, ngunit mas maraming demonyong lobo ang umaatake sa kanila. Ang mga kabalyero ay nasa isang kurot ngayon, ngunit tinulungan sila ni Tony at iba pang mga salamangkero sa pamamagitan ng pagbaril sa mga demonyo mula sa malayo.
Natigilan ang supervisor nang makitang lubusan ng nawasak ang mga demonyo at mga bunganga na lang ang natitira sa lupa. Lumapit si Tony sa kanyang dating kaibigan, na nagbibigay pa rin sa kanya ng malamig na balikat. Tinanong ng kanyang mga kaibigan kung may iba pang dahilan para sa puot na ito, at nag-isip sandali si Tony bago napagtanto ang isa pang bagay. Ang knight dito ay may crush sa isang babae, ngunit sa halip ay umamin siya kay Tony, at nag-date sila saglit, na mas ikinagalit niya. Ang isa pang grupo ay binubuo ni Lynn, Alice, Yuri, at Thor. Ang mga kabalyero ay nagbuo ng lahat ng uri ng misogynistic na pananalita upang kulitin sila. Gayunpaman, kapag sila ay inaatake ng isang grupo ng mga maliliit na demonyo ng aso, ipinakikita nila kung gaano sila kaawa-awa. Ang mga batang babae ay naubusan ng pasensya na nakikita ang kanilang kahinaan, at inaalagaan nila ang mga demonyo gamit ang kanilang mahika. Nawala sa kontrol ang magic ni Lynn at bigla itong sumabog, na nagdulot din ng pinsala sa kanyang partido. Nang maglaon, nagtipon-tipon ang lahat sa tarangkahan ng lungsod at nakita ni Shin ang grupo ni Lynn na magulo ang buhok at nalaman na hindi nila makontrol ang kanilang kapangyarihan. Nakikita rin niya ang lamat sa pagitan ni Tony at ng dati niyang kaibigan. Tinanong ng ibang mga estudyante si Shin kung ano ang nangyari sa kanyang panig, at sinabi ni Maria na naglalandian sina Shin at Caesalian sa isa't isa sa buong misyon. Pareho silang namumula doon, at pagkatapos ay isinantabi ni Maria ang mga biro, habang sinasabi niya na sa pagsuporta sa kanila ni Shin, naging maayos ang kanilang pagsasanay. Sumampa dito si August, at sinabing lahat ng nasa study group nila, maliban kay Shin ay ilalagay sa ilalim ng pambansang pangangasiwa sa sandaling makapagtapos sila. Naniniwala siya na bubuo sila ng isang espesyal na unit ng direkta sa ilalim ng kanyang kontrol, ngunit kahit na pagkatapos, maaaring subukan ng ibang mga bansa na kunin sila sa kanilang panig. Humingi ng paumanhin si Shin sa kanyang mga kaibigan dahil sa napakalaking pagbabago ng kanilang buhay, ngunit talagang masaya sila tungkol dito. Iniisip nila na ito ay isang kahangahangang bagay na mayroon silang isang elite na trabaho na garantisadong bago man lang makapagtapos. Hiniling ng lahat kay Shin na turuan sila ng higit pa, at napagtanto niya na kung sila ay magiging isang espesyal na unit na may kakayahang iligtas ang mundo, kailangan nilang maging mas malakas. Pagkalipas ng ilang araw, dinala ni Shin ang mga batang babae sa kanyang grupo ng pag-aaral upang magsanay ng kanilang mahika sa tigang na kabundukan. Ang kanilang pagpapakita ng kapangyarihan ay kakilakilabot, at sinabi ni August na ito ay halos tulad ng isang live na ehersisyo ng National Magic Division. Sinabi sa kanya ni Shin na dinala niya sila sa lokasyong ito dahil medyo pamilyar siya dito, at walang pupunta dito para manood sa kanila. Pagkatapos ng pagsasanay, kinausap ni August ang lahat at sinabihan sila ng ilang bagong impormasyon tungkol sa mga demonyo. Sinabi niya na ito ay lihim pa rin ng estado, ngunit ang lahat ng mga tao dito ay hindi na kwalipikado na maging pangkalahatang mamamayan lamang. Sa sandaling magsimula ang digmaan sa mga demonyo, sila ay magiging isang mahalagang bahagi ng hukbo at dapat malaman ang tungkol sa kanilang mga kaaway hanggat kaya nila. Pagkatapos ay ibinunyag ni August na sa ngayon, ang mga demonyo ay naninira sa imperyo ng Blasphia at nakagawa ng hindi na mapananawli na pinsala sa mga bayan at nayon, at parehong mga maharlika at karaniwang tao ay pinatay. Sa kabila ng pag-alam nito, ang kaharian ng Earthshed ay hindi maaaring makipagdigma sa mga demonyo ng walang angkop na paghahanda. At ang pinakamasama sa lahat ay ang bilang ng mga demonyo ay patuloy na lumalaki. Sigurado si Shin na si Strum ang nasa likod ng lahat ng ito, at alam niya na kung kailangan nilang harapin siya ng maayos, kailangan nilang gumawa ng mga karagdagang hakbang. Kaya sinabi niya sa kanyang mga kaibigan na malapit na silang mag-organisa ng isang kampo ng pagsasanay. Sinabi niya na sila ay mag-oorganisa ng pagsasanay at praktikal na mga aralin sa bulubunduking ito, at dapat silang maghanap ng matutuluyan at makapagpahinga sa malapit. Matapos ilagay ang lahat ng kanilang mga ideya sa mesa, iminungkahi ni Maria na pumunta sila sa lugar ni Caesalian dahil ang kanyang pamilya ay nagmamay-ari ng hot spring. Nagustuhan ni Shin ang ideya at agad na sumang-ayon dito. Nang maglaon, sinabi niya sa kanyang mga lolo't lola ang tungkol sa kanilang kampo ng pagsasanay at suportado nila ito. Gayunpaman, gustong malaman ni Melinda kung sino ang namamahala sa kanila. Tinanong siya ni Shin kung ano ang kailangan niyan, at sinigawan niya siya na ang mga teenager na lalaki at babae ay hindi maaaring iwanang mag-isa sa iisang bubong ng walang pangangasiwa. Bagamat mukhang luma na siya, ginagawa lang niya ito para magboluntaryong maging supervisor at magsaya sa mga hot spring, at nagpa siya si Merlin na sumama.
Kinaumagahan, nakarating sina Merlin at Melinda sa tarangkahan ng paaralan kung saan ang lahat ng mga estudyante ay handa nang umalis para sa kanilang training camp. Naglalakbay sila sa mga karwahe na iginuhit ng mga kabayo na may mga espesyal na harness na nagbibigay sa kanila ng natural na air conditioning at ginhawa sa pagkapagod. Hindi alam ni Shin na may mga ganitong bagay, at nagulat siya nang malaman niya na si Melinda pala ang nag-imbento nito. Ang matandang babae ay nalulugod sa kanilang papuri habang sinasabi nila na si Melinda ay humiwalay sa Nor, at lumikha ng mga piraso ng magic gear na ginagamit para sa kapayapaan at kaunlaran kaysa sa pakikidigma. Maya-maya pa, biglang napansin ni Shin ang presensya ng mga demonyo sa malapit at naramdaman din iyon ng kanyang mga kaibigan. Nakatagpo sila ng isang grupo ng mga mangangalakal na napapalibutan ng mga halimaw na lobo na katamtaman ng laki, at lahat ay gustong makibahagi sa pagsupil sa kanila. Kaya kumuha si Shin ng isang tasa na naglalaman ng chopsticks upang piliin ang tamang kalahok sa pamamagitan ng pag-draw ng mga stick. Nanalo si Lin sa unang draw at tinatangay niya ang buong grupo ng mga lobo na demonyo gamit ang malakas na wind spell. Sinabi sa kanya ni Shin na kung magpipigil siya ng kaunti sa kanyang magic power, mas mabilis niyang mailalabas ang kanyang spell. Di nagtagal, narating nila ang hot spring city ng Claude at nakarating sa mansyon ni Caesalian. Malugod na tinatanggap ng manager at mga katulong ni Caesalian ang lahat at tinanggap na nila si Shin bilang magiging manugang nila. Nang maglaon, lumangoy sila sa mainit na tubig at pinasalamatan ni Merlin ang mga lalaki sa pagiging kaibigan nila ni Shin, dahil wala siyang naging kaibigan na kasing edad niya bago pumasok sa akademya. Bilang kapalit, pinasalamatan ni August si Merlin, at sinabing hindi rin siya nagkaroon ng kaibigan na informal ang pakikitungo sa kanya bago si Shin. Natutuwa siya na tinatrato siya ni Shin ayon sa gusto niya, at nakikiisa rin ang iba para magbigay ng kanilang mga testimonials tungkol sa epekto ni Shin sa kanilang buhay. Kinabukasan, sinimulan ng lahat ang kanilang pagsasanay sa magic control sa ilalim ng pangangasiwa ni Merlin. Binibigyan niya sila ng angkop na payo ayon sa kanilang pagganap, at gaya ng nakasanayan, napakaraming magic ang inilalabas ni Lin na hindi niya makontrol. Sa pagkakataong ito, sinabihan siya ni Merlin na huminto at protektahan ang lahat na hindi mahuli sa kanyang pagsabog. Kasunod nito, binibigyan din ni Melinda ang mga mag-aaral ng ilang lecture tungkol sa magic gear at chanting techniques. Susunod, dinala sila ni Shin sa bulubundukin para sa kanilang praktikal na pagsasanay, at ang mga mag-aaral ay sumasabog ng mga magic spell nang hindi umaawit. Iniisip ni Melinda na sapat na ang kanilang lakas para alisin sa komisyon ang Department of Magic, ngunit iniisip ni Shin at Merlin na kailangan pa nila ng improvement. Alam ni Shin na kung kailangan nilang labanan ang isang hukbo ng mga demonyo na pinamumunuan ni Strum, lahat ng tao dito, kasama siya, ay dapat lumakas. Gayunpaman, hindi pinapansin ng iba ang kanyang mga salita at agad nilang inilagay ang kanilang mga magic barrier upang protektahan ang kanilang sarili mula sa shockwave ng bagong spell na susubukan ni Shin. Una niyang na-visualize ang ilang lubos na nasusunog na gas upang lumikha ng mga asol na bola ng apoy, at pagkatapos ay pinagsama ang mga ito sa isang higanteng bola ng apoy. Pagkatapos nito, lumilikha siya ng buhawi sa paligid ng bolang apoy habang itinuturo niya ito pasulong. Hanggang ngayon, ginamit ni Shin ang malakas na spell na ito bilang isang malawak na pag-atake sa lugar, ngunit sa pagkakataong ito plano niyang kontrolin ang direksyon nito at gawin itong pinpoint damage dealer. Pinakawalan niya ang pag-atake kapag ang kapangyarihan at kontrol nito ay naging perpekto at sinisira nito ang lahat ng bagay sa landas nito. Habang natutuwa si Shin na gumana ang kanyang bagong teknik, sinaktan siya ni Melinda ng kanyang fan, habang tinatawag siyang tanga. Tinanong niya siya kung bakit kailangan niya ng isang pamamaraan na sapat na malakas upang sirain ang tatlong magkakasunod na burol. Kinakabahang sinabi ni Shin na hindi niya akalain na magiging ganoon kalakas ito, ngunit hindi siya nasisiyahan sa kanyang sagot. Ang ibang mga estudyante ay natatakot din sa kanyang kapangyarihan, at walang naniniwala nang sinubukan ni Shin na sabihin sa kanila na hindi ito isang malaking bagay. Ang klase ay dismiss para sa araw na ito, at habang ang lahat ay naglalakbay pa uwi, hiniling ni August kay Shin na gamitin ang gate spell at dalhin siya sa kastilyo upang makakuha siya ng mga update sa sitwasyon ng digmaan. Pinipilit at dinala siya ni Shin sa kastilyo kung saan naghihintay sa prinsipe ang isang masungit na blonde na babae. Kinabahan si August nang makita siya at pagkatapos ay sinabi kay Shin na ang babae ay ang kanyang fiancé na si Ellie. Ipinakilala niya ang kanyang sarili kay Shin ng magalang, at pagkatapos ay sinimulan niyang hampasin si August dahil sa pagpunta sa kampo at iniwan siyang mag-isa.
Saktong dumating din ang nakababatang kapatid ni August na si May, at lubos siyang sumasang-ayon sa magiging sister-in-law niya. Bagamat hindi niya gaanong nami-miss ang kanyang kapatid, naiinis siya sa kanya dahil nakikipagkamping ito kasama siguro Melinda, na kanyang idolo. Inaasar siya ni August at nagalit si May, pero nang mapansin niya si Shin, lalo siyang nataranta. Ipinakilala niya ang sarili sa kanya bilang mahusay na tagahanga ni Melinda at nakita ni Shin ang kanyang cute. Tinanong ni August ang dalawang babae kung ano ang ginagawa nila dito, at ipinahayag nila na sasama sila sa kanya sa training camp. Hindi siya handang dalhin sila sa lugar dahil sa tingin niya ay mapanganib ito, at sumigaw siya na hindi sila kailanman makakakuha ng pahintulot mula sa hari. Siya ay napatunayang mali kaagad habang sinabihan siya ng kanyang ama na dalhin ang kanyang kasintahan at nakababatang kapatid na babae sa kampo. Habang naguguluhan si August dito, ngumisi lang si Shin dahil matutuwa siya sa pang-aasar sa kanya. Nang maglaon, dinala sila ni Shin sa Hot Spring City gamit ang isang gate, at si May ay sobrang nasasabik na makita na sila ay nasa ibang lungsod. Sa loob ng ilang segundo, pinagalitan siya ni August dahil sa sobrang pagdadala niya at inilahad ni Shin ang kamay niya para sa kanya. Kinuha ito ni May at sinabihan siya ni August na makinig sa lahat ng sasabihin ni Shin at huwag lumayo sa kanya. Pagkatapos ay bumaling siya kay Ellie at sinabi sa kanya na maaari siyang manatili sa kampo, ngunit walang sino mang magpapasaya sa kanya dito. Sinasagot niya iyon, na ayos lang dahil nandito siya para lang masigurado na walang distraction sa buhay niya dito. Iniisip ni Shin na nagseselos si Ellie sa mga batang babae na kasama nila sa kampo, ngunit tumugon siya na hindi siya nag-aalala sa mga babae. Ang dahilan ng kanyang pag-aalala ay si Shin, dahil sa bawat sandali na kasama niya si August, siya lang ang kinukwento nito. Naiinis agad si Shin sa pag-iisip ni Ellie na may nangyayari sa pagitan nila ni August. Gayunpaman, ang prinsipe ay may paraan sa mga salita at sinabi niya sa kanyang mga kaibigan na siya lamang ang para sa kanya. Para sa kanya, si Shin ay isang kaibigang lalaki na malaya niyang nakakasabay sa kabayo, at dahil bagong karanasan iyon, minsan ay nadadala siya. Naantig si Ellie sa kanyang mga salita at nagpa siya na itigil ang galit kay August. Pumunta sila sa isang restaurant para kumain, at sinabi ni August sa kanya na may girlfriend na si Shin at kinakabahan siya. Sinabihan siya ni August na itigil na ang pagiging wimp at gawing malinaw ang kanyang posisyon kay Caesalian, dahil halata sa lahat na pareho silang in love sa isa't isa. Nagdududa pa rin si Shin at nagtanong kung ano ang mangyayari kung mali ang kanyang obserbasyon at lumala ang relasyon nila ni Caesalian. Bilang tugon, tinanong siya ni August kung masaya ba siya sa mga nangyayari ngayon. Tinanong niya ito kung may balak siyang palabasin ng isang babae at ipahayag muna ang nararamdaman para sa kanya dahil duwag siya. Puno ng pagdududa ang isipan ni Shin nang marinig niya ito, at pagbalik nila sa mansyon, nawala siya sa kanyang pag-iisip. Sinabi ni Ellie at May kay Caesalian, na si Shin ay nagsasalita lamang tungkol sa kanya sa kanilang pagpunta dito at gumawa sila ng isang talagang cute na mag-asawa. Pareho silang namula sa narinig at sinubukan ni Shin ang lahat para patahimikin ang dalawang babae. Pagkatapos nito, binati ni na Ellie at May ang matandang power couple. Nataranta si May nang makita niya ng personal si Melinda at ipinaalam sa kanya ni Shin na ang babae ay ang kanyang malaking tagahanga. Nilapitan niya si May nang mag-isa at nakita siyang medyo cute. Sinabi ni Melita na nais niyang maging ganito rin si Shin sa kanyang pagkabata, ngunit isa lamang itong gumagawa ng gulo na hinding-hindi maiiwang mag-isa. Sumasang-ayon ang lahat sa kanya at hinihiling nila na ang kanilang mga anak ay hindi kasing gulo niya. Nanlumo si Shin, ngunit pagkatapos ay sinabi ni Caesalian na hindi siya sumasang-ayon sa kanila. Inaangkin niya na ang kanilang mga anak ay tiyak na magiging kahanga-hanga, at pagkatapos ay agad na nagiging pula nang napagtanto niya ang kanyang sinabi. Habang tinutokso siya ng lahat para sa pagpaplano sa hinaharap, si Caesalian ay naguguluhan at tumakas. Sinabi ni August kay Shin na dapat nitong linawin na talagang gusto siya ni Caesalian at kailangan niyang sumang-ayon sa kanya ngayon. Kinagabihan, habang naglalakad si Shin, nadatnan niya si Caesalian na nakaupo mag-isa. Nilapitan niya ito, ngunit ni isa sa kanila ay walang alam kung ano ang dapat pag-usapan. Pagkaraan ng ilang sandali ng kakulitan, humingi ng paumanhin si Caesalian sa mga hindi pinag-isipang salita na sinabi niya kanina, at sinagot ni Shin na medyo natuwa siya nang marinig iyon. Sinimulan nilang gunitain ang kanilang unang pagkikita pagkatapos noon, at inamin ni Shin na sa unang pagkakataon na nakita niya ito, naramdaman niya ang pagtama ng kidlat sa kanyang puso. Nahihiya niyang sagot na naisip din niya na siya ay isang napakagwapong lalaki.
Nang marinig ito, si Shin sa wakas ay nagkaroon ng sapat na lakas ng loob na ipahayag ang kanyang pagmamahal kay Caecilian, at nagsimula siyang umiyak sa tuwa nang marinig ito. Sinagot niya na mahal din siya nito at hiniling ni Shin na maging girlfriend niya. Agad naman siyang pumayag at sumandal sila para maghalikan. Gayunpaman, ang kanilang mga kaibigan ay sumilip sa kanila at sila ay nahulog sa kanilang pinagtatagwan sa huling sandali, na pinipigilan ang kanilang unang halik. Hindi lang ang kanyang mga kaibigan, kundi ang kanyang mga lolo't lola ay naruroon din para saksihan siya na sa wakas ay naging isang tunay na lalaki. Pagkatapos ay ipinahayag niya na sila ni Caecilian ay nagde-date na ngayon, at ang manager ni Caecilian ay lumabas din sa mga palumpong upang batiin sila. Binati rin ni August si Shin, ngunit hiniling sa kanya na huwag masyadong tangayin sa pag-iibigan kaya napabayaan niya ang pagsasanay. Nagtanong si Shin kung bakit niya siya itinayo para dito, pagkatapos ay sinagot iyon ni August na, dahil ito ay isang pangkalahatang tropa at mga kwento na ang isang tao na naantala ang kanyang pag-amin dahil sa digmaan ay hindi nakaligtas upang gawin ito. Kinabukasan, dumating ang lahat sa dalampasigan at sinabi sa kanila ni Shin na hindi sila nandito para magsaya, kundi para sa pagsasanay. Well, beach ball lang ang training para sa industry standard fan service, plus ang additional rule na pwede silang gumamit ng magic sa bola. Nagsimula ang laro, at inihagis ni Alice ang bola ng mataas sa langit bago ito tumalon, pagkatapos nito gamit ang physical reinforcement spell. Tinamaan niya ito pababa gamit ang buong lakas niya, ngunit tinanggap ito ni Olivia. Itinayo ni Thor ang bola para i-spike ito ni Tony gamit ang wind magic. Itinaas ito ni August gamit ang kanyang wind magic at pagkatapos ay tumalon si Lin at tinamaan ang bola ng fire spell. Ang naglalagablab na bola ay dumiretso patungo kay Yuri, na sinubukang gumamit ng water shield, ngunit hindi napigilan ang bola at pumayag sa unang puntos para sa kanyang koponan. Habang ang iba ay napupusuan din sa paglalaro, iniisip ni Shin kung napakadaling maging magaling sa volleyball. Biglang, isang stray fire shot ang dumating patungo kina Ellie at May, ngunit mabilis itong hinarangan ni Merlin gamit ang kanyang magic barrier at iniligtas ang mga babae, habang si Melinda ay nagtuturo sa mga salarin sa likod ng stray shot. Naniniwala si Merlin na ang larong ito ay isang magandang paraan upang sanayin ang kanilang kontrol at sinabi sa kanila na ipagpatuloy ang paglalaro. Pagkatapos maglaro ng buong araw, lahat ay nagtitipon sa mansyon sa gabi. Nalaman ni Shin na nakilala na ng lahat dito sina August at Ellie noong 5 taong gulang sila. Ang royals at nobles ay may salo-salo kapag ang kanilang mga anak ay 5 taong gulang at lahat ng kapareho ng edad ay iniimbitahan doon. Nagsisimula silang mag-usap tungkol sa mga party, kanilang love story at kanilang mga relasyon nang biglang may napansin si Shin at sinabihan ang lahat na tumahimik. Ilang sandali pa, pumasok si Melinda sa kanilang silid at sinabihan silang matulog ng maaga, dahil bukas ay kailangan na nilang magsanay muli. Gayunpaman, patay ang mga ilaw at lahat ay nagtatago sa mga kama. Muntik na silang makatakas, ngunit kahit papaano ay napadpad sina Shin at Caecilian sa iisang kama, at hindi niya napigilan ang pag-ungol at paghinga nito dahil sa nahawakan nito. Dahil doon, nahanap siya ni Melinda at lahat sa labas at pinagalitan sila ng masama. Kinaumagahan, nagkasalubong ang dalawang lovebird sa hallway at namumula sila habang inaalala ang kanilang mainit na sandali kagabi. Sinubukan ni Shin na pangunahan ang pag-uusap sa pagsasabing dapat silang mag-almusal, ngunit bago iyon, may paboritong itanong sa kanya si Caecilian. Gusto niyang makilala niya ang kanyang mga magulang at ipahayag ang kanilang relasyon sa kanila bago umalis ang kanyang ama para magtrabaho. Iniisip ni Shin na ito ay isang magandang ideya, ngunit sa sandaling siya ay nasa harap ng mga magulang ni Caecilian, siya ay nawalan ng mga salita. Gayunpaman, inipon niya ang lahat ng kanyang lakas ng loob at magalang na sinabi sa kanila na nakikipag-date siya sa kanilang anak na babae at narito sila upang humingi ng kanilang mga pagpapala. Natatakot si Shin na hindi tatanggapin ng kanyang mga magulang ang balitang ito, ngunit taliwas sa kanyang paniniwala, hinawakan ng ama ni Caecilian ang kanyang mga kamay at pinasalamatan siya sa pagpili sa kanyang anak na babae. Napatulala si Shin sa reaksyong ito, ngunit sinabi ng nanay ni Caecilian sa kanyang asawa na huminahon ng kaunti. May tanong siya kay Shin bago niya ito matanggap bilang boyfriend ng kanyang anak. Sinabi niya na sila ay isang marangal na pamilya, at isang anak na babae ng isang marangal na pamilya ay hindi maaaring pahintulutan na makipag-date ng hindi nakipagtipan sa kanyang kasintahan. Tinanong niya si Shin kung handa na ba itong maging engaged sa kanya, at kumpiyansa niyang pinatunayan na tinatanggap siya ng mga magulang ni Caecilian bilang kanyang kasintahan.
Di nagtagal pagkatapos nito, bumalik sila sa mga bundok upang magsanay at hanapin sina Tony at Thor na patuloy na nag-spam ng mga bolang apoy. Nagulat si Ellie nang makita ito, ngunit sinabi sa kanya ni Shin na ito ay isang warm-up lamang. Lumapit si Merlin sa kanya at kay May at tinanong sila kung interesado din sila sa pagsasanay. Tumanggi si Ellie dahil zero talent siya sa magic, pero interesado si May. Sinimulan ni Merlin ang kanyang aralin gamit ang ilang pangunahing magic control, at lumalabas na si May ay may maraming potensyal. Parehong pinupuri siya ni na Merlin at Melinda at nagseselos iyon sa lahat ng babae. Nagpasya si Lynn na hindi siya magpapatalo kahit kanino at itinoon ang kanyang mahika, ngunit muli niya itong pinalampas at sumabog. Pagkatapos noon, nagpasya si Shin na lumikha ng bagong uri ng magic, kaya ang kanyang mga kaibigan ay nagtatago sa likod ng mga magic barrier, dahil hindi sila nagtitiwala sa kanyang mga eksperimento na ligtas para sa kanila. Habang kumukuha ng bato si Shin, pinalakas nila ang kanilang mga magic barrier, ngunit sinabi niya sa kanila na talagang hindi na kailangang mag-alala dahil hindi siya gumagawa ng nakakasakit na magic ngayon. Pagkatapos ay naglabas si Shin ng napakaraming magic at sinimulang ibuhos ito sa bato. Ginagamit niya ang kanyang bagong likhang spell at biglang lumutang ang bato sa hangin. Ipinahayag ni Shin na ito ay isang tagumpay at ang iba ay hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Hiniling nila sa kanya na ipaliwanag ang kanyang bagong spell, at sinabi ni Shin na ito ay anti-gravity o levitation magic. Walang nakakaintindi sa modernong jargon ng agham, ngunit sumasang-ayon sila na may ginawang kamangha-manghang bagay si Shin. Gayunpaman, sinabi niya sa kanila na ito ay isang teaser lamang at ang tunay na palabas ay magsisimula pa lamang. Si Shin ay nagcast ng anti-gravity spell sa kanyang sarili at lumutang sa hangin, at pagkatapos ay gumamit siya ng wind magic para gumalaw. Natatawa siya dahil kahit hindi pa niya ito makontrol ng buo, masaya ito at tulala ang iba. Bumaba si Shin at sinabi na dahil gumamit din si Strum ng ganitong uri ng lumulutang na mahika, binuo niya ito upang kontrahin siya. Kinagabihan, sinabi ni Shin sa kanyang lolo't lola na siya ay engaged na kay Caecilian. Nagulat sila sa biglaang balitang ito, at humihingi ng paumanhin si Shin dahil hindi niya ito ipinaalam sa kanila ng mas maaga. Sinubukan ni Caecilian na ipagtanggol siya at sisihin, ngunit walang problema sina Melinda at Merlin dito. Sa kabaligtaran, inaasahan nilang mangyayari ito sa madaling panahon. Gayunpaman, bago isa publiko ang kanilang engagement, gustong makilala ni Melinda ang mga magulang ni Caecilian, kaya agad nilang binisita ang mga ito doon. Ipinahayag ni na Merlin at Melinda na wala silang kaugnayan sa dugo ni Shin. Nais nilang ipaalam sa mga magulang ni Caecilian ang tungkol sa bagay na ito, dahil naniniwala silang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nila tinanggap si Shin ay dahil apo nila ito. Bilang tugon, sinabi ng tatay ni Caecilian na nadismaya siya kina Merlin at Melinda sa kaunting pag-iisip sa kanyang pamilya. Sinabi niya na ang dahilan kung bakit sila sumang-ayon sa engagement na ito ay hindi dahil apo nila si Shin, ngunit dahil lubos niyang pinahahalagahan si Caecilian at patuloy na sinisikap na panatilihin itong ligtas. Tuwang-tuwa si Shin at ang kanyang lolo't lola na marinig ito at nagpapasalamat sila sa mga magulang ni Caecilian. Pagkatapos nito, pinasalamatan ni Shin ang kanyang mga lolo't lola sa pagpapalaki sa kanya ng mabuti, at pareho silang naging emosyonal nang marinig iyon. Makalipas ang ilang araw, inihandog ni Shin ang mga bagong outfit sa lahat ng miyembro ng kanyang grupo. Ang mga bagong damit na ito ay may mga advanced na defensive enchantment, camouflage option, at temperature control. Napagtanto ng lahat na ang kanilang mga uniforme ay lampas na ngayon sa antas ng pambansang kayamanan. Pagkatapos ay sinabi ni Shin sa kanila na hindi siya naglagay ng anumang mga espesyal na enchantment sa kanilang mga boots, dahil mahirap gamitin ang mga ito kung hindi man. Tanging si August lang ang matalinong napagtanto na binibigyan sila ni Shin ng upgraded na uniforme, dahil magiging delikado ang training ngayon. Nataranta ang lahat sa pagdinig nito, at sinabi ni Shin na ngayon ay mag-oorganisa sila ng aktwal na pagsasanay sa labanan sa pamamagitan ng pagpapabagsak sa isang catastrophe class demon. Walang kumpiyansa na magagawa ito, ngunit tiniyak ni Shin na sila ay sapat na, at higit pa rito, titiyakin ng kanilang mga uniforme na hindi sila masusugatan ng husto. Nagrereklamo si May na gusto rin niyang sumama sa kanila, pero ipinagbabawal ni August dahil delikado talaga ang training ngayon. Dahil hindi tumitigil ang babae sa pag-abala tungkol dito, si Shin ay nakakuha ng ideya. Gumagawa siya ng primitive na telepono gamit ang mga paper cup at demon spider silk at sinubukan ito sa pamamagitan ng pakikipag-usap kay May.
Pagkatapos pumunta sa isa pang silid, sinabi niya sa kanya na maaari niyang patuloy na magsanay kung paano gamitin ang telepono habang ang lahat ay nasa labas ng pagsasanay. Biglang narating ni Melinda ang kinaroroonan ni May at sa sandaling makita niya ang telepono, sinampal niya si Shin dahil sa muling paglikha ng isang bagay sa mundong ito. Napagod siya sa pagmamaktol nito, kaya ibinaba niya ang telepono sa isang rebulto at tumakas kasama ang kanyang mga kaibigan. Pumasok sila sa kagubatan at si Caecilian ay gumagamit ng sensory magic para matukoy ang lokasyon ng isang catastrophic class na demonyo. Ito ay lumabas na isang demonyong leon, at sinabi ni Shin na ito ay mabagal ngunit makapangyarihan. Sinabi ni Caecilian na dapat silang gumamit ng mga saklaw na pag-atake upang labanan ito, at tinapik niya ang kanyang ulo upang purihin siya. Hindi natutuwa ang mga single sa grupo na makita silang masayang naglalandian, kaya mabilis na lumipat si Shin sa negosyo. Sina Julius, Yuri, Mark, Caecilian, at Olivia ay inilagay sa isang pangkat upang labanan ang demonyong leon. Nag-aalala si August dahil lahat sila ay kadalasang kumikinang sa mga supporting roles, ngunit naniniwala si Shin na sapat ang kanilang lakas para talunin ang demonyo. Napansin sila ng leon at binigyan sila ni Shin ng utos na maghanda. Ang bawat tao ay nagpapagana ng kanilang mahika at sa senyales ni Shin, pinaputukan nila ito patungo sa demonyong leon. Habang ang mga pag-atake ng multi-element ay tumama sa leon mula sa lahat ng panig, napagtanto nito na ito ay Screwed. Isang higanteng pagsabog ang yumanig sa buong kagubatan, at napagtanto ni Shin na ang pagpapadala ng 5 tao para labanan ang isang demonyong antas ng catastrophe lamang ay labis-labis na, dahil ngayon ay may bunganga na lamang kung saan naroon ang demonyo. Pagkatapos ay sinabi ni Shin na kung magagawa ito ng mga sumusuportang manlalaban, malamang na matatalo ng kanilang mga pangunahing damage dealers ang isang demonyo sa antas na ito ng mag-isa. Kaya't kung gagawin nila iyon, lahat ay makakahanap ng isang demonyo sa antas ng catastrophe at tinatalo ito ng isa-isa. Natutunan pa nga ni Tony kung paano gamitin ang ultrasonic blade mula kay Shin, at lahat ay humanga. Kinagabihan, nagbihis si Shin dahil engagement party ito. Dumating si Caecilian sa kanyang silid upang tanggapin siya at hindi niya maalis ang tingin sa kanya. Masyado silang nawawala sa mata ng isa't isa. Ngunit pagkatapos ay dumating doon ang nanay ni Caecilian at sinabihan silang bumaba dahil naghihintay ang mga bisita. Nakatanggap sila ng mainit na pagtanggap mula sa kanilang mga kaibigan at pamilya, at maging ang hari ay naroon upang kumilos bilang saksi at batiin sila. Nang gabing iyon, lumabas sina Shin at Caecilian sa balkonahe kung saan inilabas niya ang isang singsing sa kanyang bulsa at formal na nag-propose sa kanya. Inalok ni Caecilian ang kamay niya at isinuot niya ang singsing sa daliri niya, at sa wakas ay naghalikan sila. Kinabukasan, tinuruan ni Shin ang kanyang buong grupo na lumipad. Inihagis lang niya sa kanila ang anti-gravity magic, at ginagamit nila ang kanilang wind magic para kontrolin ang kanilang paglipad. Naimbento na rin niya ang loudspeaker, at ikinonekta niya ito sa teleponong ginawa niya kanina para ipaalam sa kanyang mga kaibigan na bumaba, dahil ngayon ay oras na para lumipad sa himpapawid ang ikalawang batch. Samantala, sa imperyo ng Blue Sea, sa huli ay winasak ni Strum at ng kanyang hukbong demonyo ang bawat bayan at nayon. Sa pamamaraan, natatanggap niya ang balitang ito mula sa kanyang mga pinagkakatiwalaang tenyente, sina Zest at Muria. Iniisip ni Muria kung paano sinalakay ng pangkat ng demonyo, na pinamumunuan ni Zest, ang mga grupo ng mga ngalakal. Ginagawang mahirap ang pagkain at mas magastos, habang ang mga maharlika ay nagpatuloy sa pamumuhay ng marangya. Ang mga karaniwang tao ay nagugutom at ginagamit ni Strum ang kanilang sama ng loob para gawin silang mga demonyo. Pagkatapos, pinatay ng mga demonyong iyon ang maharlika, at sinira ng mga demonyo ang mga kalapit na bayan, na nagdulot ng pagkawasak ng imperyo. Si Muria ay hindi ganap na nakasakay sa mga paraan ng paggawa ng mga bagay ni Strum. Bagamat naiintindihan niya ang pagkamuhi nito sa mga maharlika, hindi niya gusto na maraming mga karaniwang tao ang namatay sa kanyang digmaan. Di nagtagal pagkatapos nito, tumawag si Strum ng isang pagpupulong ng lahat ng mga demonyo sa ilalim ng kanyang kontrol. Pinasalamatan niya sila sa pagsasayang ng Blasphia Empire, at nagagalak ang mga demonyo. Gayunpaman, sinabi ni Strum na ang kanyang layunin ay ibagsak ang imperyo, at ngayong nangyari na ito, wala na siyang ibang gagawin. Hindi natutuwa ang mga demonyo na marinig ito, at ipinahayag nila na dapat nilang patuloy na sakupin ang mga kalapit na kaharian at sakupin ang mundo. Sinabi ni Strum na magagawa nila ang gusto nila, ngunit hindi niya ibinabahagi ang kanilang mga ambisyon. Isang demonyo ang nagpasya na umalis ng mag-isa, at sinabi sa kanya ni Strum na siya ay ganap na malaya na gawin iyon.
Hinihikayat pa niya ang ibang mga demonyo na umalis kung mayroon silang anumang mga ambisyon. Pagkaalis ng marami sa kanila, tinanong ni Miria si Strum kung bakit labis niyang kinamumuhian ang imperyo, dahil nabalitaan niya na siya ay dating imperial na duke mismo. Napagtanto ni Strum na hindi pa niya ibinahagi sa kanila ang kanyang kwento ng buhay at naisip niya na ito na ang tamang oras para gawin iyon. Sinabi niya na nagsimula ang kwento 2 taon na ang nakalilipas, noong siya ay isang normal na tao. Isa siyang duke, ngunit sa kabila ng kanyang marangal na katayuan, madalas siyang nakikihalubilo sa mga karaniwang tao at tinutulungan sila sa pagsasaka. Ang kanyang teritoryo ay umuunlad sa ilalim ng kanyang mga patakaran sa pananaw, at ang kanyang asawa ay malapit ng ipanganak ang kanilang unang anak. Gayunpaman, dahil sa kanyang kanais-nais na mga patakaran sa mga karaniwang tao, gumawa si Strum ng maraming mga kaaway, kabilang ang tao na kalaunan ay magiging emperador ng Blastia Empire. Hindi natuwa ang mga maharlika sa dumaraming kayamanan at impluwensya ni Strum. Kaya nagmungkahi ng plano ang magiging emperador. Hiniling niya sa mga maharlika na ipatawag si Strum sa kabisera at panatilihin siya rito hanggat kaya nila, at sa panahong iyon ay dadalhin niya ang kanyang pagbagsak. Di nagtagal pagkatapos nito, nakatanggap si Strum ng isang liham mula sa iba pang mga maharlika na nagsasaad na sabik din silang tanggapin ang kanyang maluwag na mga patakaran. Tuwang-tuwa siya habang binabasa ang sulat at nagpas siyang bumisita sa gaganaping pulong tungkol sa mga patakaran. Nag-alala ang kanyang asawa dahil alam niya kung paano naiinggit ang ilang maharlika sa kanyang asawa. Ngunit si Strum ay isa sa pinakamahuhusay na salamangkero sa buong imperyo at kumpiyansa siyang kakayanin niya ang anumang bagay. Ilang araw matapos umalis si Shrin sa kanyang teritoryo, biglang naglaho ang mga tao, at ang mga maharlika ay nagtanim ng mga tsismis tungkol sa kanila na kinidnap at ipinagbili bilang mga alipin ng duke. Parami ng parami ang nagsimulang maniwala sa mga tsismis na nagpinta kay Strum bilang isang kontrabida. Makalipas ang ilang linggo, nagsagawa pa sila ng kidnapping at ipinakita ng pekeng pulis na ipinadala ng mga maharlika sa mga karaniwang tao ang ilang mga kinidnap na babae sa isang bagon na pagmamayari ni Strum. Ikinagalit nito ang publiko at nagpasya silang kunin ang mga bagay sa kanilang sariling mga kamay. Sinunog nila ang mansyon ni Strum na nasa loob pa rin ang buntis na asawa. Nang bumalik si Strum sa kanyang teritoryo, nalungkot siya nang makita ang kanyang nasusunog na bahay. Nadurog ang puso niya nang makita ang kanyang namatay na asawa at tinanong niya ang mga taong bayan kung bakit nila ginawa ang kalupitan na ito. Sinisi nila siya sa pagkidnap ng mga tao at pagbebenta sa kanila bilang mga alipin, at sinabi nila sa kanya na ipinakita sa kanila ng Imperial Police ang konkretong ebidensya. Iyon ang sandaling napagtanto ni Strum na ang mga maharlika ay nagbalak laban sa kanya upang sirain siya. Nawalan siya ng malay habang sinusumpa niya ang mga taong gumanti sa kanyang kabaitan sa masamang gawaing ito, at ang imperyo na hinahayaan ang mga hamak na maharlika na gawin ang gusto nila sa kanyang teritoryo. Siya ay dinaig ng kanyang kalungkutan at galit at ang madilim na enerhiya ay nagsimulang umagos sa kanyang paligid. Ipinahayag ni Strum na wawasakin niya ang mga tao at ang imperyo, at pagkatapos ay naging demonyo siya. Sa kanyang pagbabagong anyo sa isang demonyo, naglabas siya ng sapat na enerhiya para tuluyang sirain ang kanyang bayan. Natawa si Strum sa pagtatapos ng pagkawasak at nanumpa na sisirain niya ang imperyo ng Bluesville mula sa emperador hanggang sa huling karaniwang tao. Matapos marinig ang kanyang kwento, naisip ni Zest na dahil nakamit na ng kanilang Panginoon ang kanyang layunin na sirain ang imperyo, kailangan niya ng ibang gawin ngayon. Kaya naman sinabihan niya ang kanyang katulong na salakayin ng isang maliit na kaharian malapit sa Earlshide, dahil mapipilitin si Shin na lumabas at labanan sila. Samantala, sa kabisera ng Earlshide, ginaganap ang seremonya ng koronasyon ni Prinsipe August, nang biglang may dumating na mensahero doon na may balitang may nakitang mga demonyo malapit sa kanilang hangganan. Nataranta ang publiko sa pagdinig nito, ngunit sinabihan sila ni August na huminahon dahil mayroon silang espesyal na unit na perpektong kayang pabagsakin ang mga demonyo. Pagkatapos ay tinawag niya si Shin upang sumama sa entablado at ipinakilala siya sa publiko bilang ang bagong bayani na nagsisilbing tumigil sa pag-atake ng demonyo sa Magic Academy. Sinabi ni August na mas lumakas sila salamat sa kanya, at pagkatapos ay tinanggal niya ang kanyang balabal upang ipakita ang uniforme ng labanan na suot niya sa ilalim nito. Pagkatapos ay sinabi niya kay Shin na makipag-usap sa publiko at bigyan sila ng isang pagganap na nagpapatahimik sa kanilang mga puso. At hinihiling din niya sa kanya na makabuo ng isang cool na pangalan para sa kanilang grupo. Ang unang bahagi ng kahilingan ay madali, ngunit si Shin ay nagpupumilit habang nag-iisip ng isang pangalan,
kaya ipinahayag niya na sila ay ultimate magicians, na sa tingin ng lahat ay karapat-dapat. Sa pamamagitan nito, inihagis ni Shin ang lumulutang na mahika sa lahat at lumipad sila patungo sa hangganan upang alagaan ang mga demonyo. Sa ngayon, sa maliit na kalapit na kaharian, napansin ng Knight Commander at ng kanyang mga sundalo ang isang kawan ng mga demonyo na nakasakay patungo sa kanila. Napagtanto niya na ang kanilang bansa ay tiyak na mapapahamak dahil hindi sila sapat na malakas upang harapin ang mga demonyo, at kahit na magpadala sila ng kahilingan sa kaharian ng Earthshield para sa backup, aabutin ng 1 linggo bago dumating ang mga reinforcement. Ipinatawag niya ang lahat ng mga magician na mayroon sila at inutusan silang gamitin ang kanilang magic barrier upang ipagtanggol ang mga pader ng kastilyo mula sa mga pag-atake ng demonyo. Hinaharang nila ang unang alon ng mga pag-atake mula sa mga demonyo, salamat sa espesyal na kagamitan sa pagtatanggol. Samantala, si Shin at ang kanyang grupo ay lumilipad patungo sa kalapit na kaharian, at siya ay naninibugho pa rin sa pangalang Ultimate Magicians, lalo na dahil alam niyang huli na para baguhin ito ngayon. Habang tinutokso siya ni August tungkol dito, talagang naniniwala si Lin na magandang pangalan ito. Lumipad si Maria sa kanya at sinabing kinakabahan siya sa pakikipaglaban sa isang demonyo, ngunit sinabihan siya ni Shin na magsaya dahil mas malakas siya kaysa sa isang demonyo ngayon. Pagkatapos ay hiniling niya kay Caesalian na manatili sa likuran at alagaan ang mga nasugatan sa halip na makipag-away. Para naman sa iba, sinabihan sila ni Shin na bumuo ng magkapares at isa-isang tanggalin ang mga demonyo. Di nagtagal ay nakita na ang kaharian, at mukhang kinubkob na ito ng mga demonyo. Patuloy na sinasabog ng mga demonyo ang bayan ng mga pag-atake, nakikipaglaro sa mga sibilyan na tumatakbo para sa kanilang buhay. Habang papatayin ng isang pares ng mga demonyo ang isang babae at ang kanyang anak na babae, sinipa siya ni Shin sa mukha at pinalipad siya. Galit na galit ang kasama ng demonyo sa kanya dahil sa pagtatangkang lumaban sa kanila, at sinabi niya kay Shin na hindi kayang harapin sila ng isang taong katulad niya. Inilabas niya ang kanyang sandata at sinimulang ilabas ang kanyang mahika. Ngunit pagkatapos ay umihi siya sa kanyang pantalon nang makita niyang sinisingil ni Shin ang asul na apoy na kanyon. Sa isang shot lang, nilipol ni Shin ang demonyo, at pansamantala, inalagaan na ni Thor ang pangalawa. Pagkatapos nito, tinulungan nilang bumangon ang mag-ina at itinuro ang mga ito patungo sa rescue center. Galit na galit si Shin habang tumitingin sa paligid at nakikita ang kamatayan at pagkawasak sa lahat ng dako. Ngunit pagkatapos ay napansin niya sina August at Maria sa isang mataas na tore. Kinausap ni August ang mga tao ng bansa at sinabi sa kanila na sila ay mga reinforcement mula sa kaharian ng Earthshield at narito sila upang protektahan sila mula sa mga demonyo. Pagkatapos ay tinawag niya ang mga demonyo at sinabihan silang tahimik na sumuko dahil kalaban nila ang bagong bayani na si Shin na sikat sa pagpatay ng mga demonyo ng mag-isa. Tuwang-tuwa ang mga tao sa kanilang narinig, ngunit ang mga demonyo ay mas nananabik na makipaglaban ngayon. Ang grupo ay nahahati sa dalawa at kumalat sa buong lungsod. Sinabihan ni Shin si Caesalian na pumunta sa rescue center at pagalingin ang mga tao, at hiniling niya sa kanya na manatiling maingat din. Wala sa kanila ang nakapansin na ang Zest Assistant ay nakatago sa malapit at gusto niyang subukan ang mga kakayahan ni Shin. Samantala, sina Alice at Lin ay nagtutulungan at hinanap ang kanilang unang target. Gamit ang search spell, nakatagpo sila ng isang demonyo na nanghuli ng isang grupo ng mga kabalyero nang hindi nahihirapan. Tinutuya sila ng demonyo sa pagiging flatter kaysa sa isang search forward at tinanong kung nandito sila para makipaglaro sa mga Barbie doll o kung ano. Ikinagalit nito si Alice at nauna siyang maglakad habang pinapagana ang kanyang flame magic. Gayunpaman, sinaktan siya ni Lin ng isang spell ng tubig at pinapatay ang kanyang apoy, na sinasabi sa kanya na hindi pa oras para madala sa kanyang emosyon dahil nakikipag-ugnayan sila sa isang demonyo. Huminahon si Alice at sinabing mas matyaga siyang lalaban ngayon, ngunit sinabi sa kanya ni Lin na patay na ang demonyo. Hinampas niya siya ng high-pressure water attack habang si Alice ay nag-ambala at tinapos niya ang kanyang buhay sa isang iglap. Biglang narinig nila ang sigaw ng isang kabalyero na pinahihirapan ng demonyo. Nakipaglaro ang demonyo sa kabalyero at pagkatapos ay pinaulanan siya ng mapanirang pag-atake, ngunit sina Lin at Alice ay dumating doon sa tamang oras at hinarangan ito ng kanyang mga magic barrier. Tinawag din ng demonyong ito si Alice na mas flat kaysa sa isang iPhone screen, kaya nasnap at tinamaan siya ng malakas na spell ng apoy na hindi nag-iiwan kahit ang kanyang abo. Pagkatapos nito, tinulungan nilang bumangon ang kabalyero, ngunit sinabi niya sa kanila na sapat pa rin siyang maglakad pabalik sa rescue center ng mag-isa.
Sa pamamagitan nito, nagpa siya ang mga batang babae na makipagkompetensya upang makita kung sino ang makakapatay ng higit pang mga demonyo. Sa ibang lokasyon, hinarangan ni Julius ang isang demonyo na sinusubukang isama si Thor sa malapitang labanan, at nang ang pangalawang demonyo ay bumaril sa kanyang pag-atake sa kanila, hinarangan ito ni Thor gamit ang kanyang harang. Sabay-sabay niyang pinakawalan ng isang wind blade para tugunan ang malalim na sugat sa demonyo. Tinanong ni Thor ang demonyo kung ginagawa nila ito sa utos ni Strum, ngunit tumanggi siyang magsalita at muling inatake siya. Gumagamit si Thor ng Windblade para mapunta sa kanya ang maraming laslas at mapaluhod siya. Tinanong niya ang demonyo kung bakit siya at ang iba pang mga demonyo ay nagsisikap na sirain ang bansang ito, at siya ay tumugon na ito ay ang kanilang pangunahing instinct bilang mga demonyo upang sirain ang mga bagay. Siya ay sumigaw na sila ay napuno ng pagkamuhi para sa maharlika na umapi sa kanila, at nang sila ay naging mga demonyo, ang mga damdaming iyon ay sumabog at nagbigay sa kanila ng pagnanais na sirain ang lahat. Naghahanda siyang makipaglaban muli, ngunit siya at ang kanyang kapareha ay mabilis na natalo. Sa ibang lokasyon, na-corner ng dalawang demonyo ang ilang kabalyero sa dingding nang biglang may lumitaw na magic circle sa ilalim ng isa sa kanila. Agad na nag-freeze ang malas na demonyo at nakita ng kanyang partner si Yuri sa malapit na rooftop. Akmang aatakehin niya ito, ngunit pagkatapos ay sumugod si Tony gamit ang ultrasonic blade at pinutol ang parehong mga demonyo sa isang slash. Kasabay nito, nalaman ng isa pang pangkat ng mga demonyo ang tungkol sa rescue center, at nagpa siya silang magwasak doon. Nakabantay doon si Mark at kinakabahan siyang may hawak na espada para harapin ang mga demonyo. Isang demonyo ang sumugod sa kanya, ngunit pagkatapos ay isang malaking semento ang tumama sa kanya at siya ay durog sa ilalim nito. Ipinahayag ni Olivia na paprotektahan niya ang kanyang kasintahan, at sinubukan siya ng pangalawang demonyo, para lamang masunog ni Mark, na nagpahayag na pananatilihin niyang ligtas ang kanyang kasintahan. Bumangon ang unang demonyo habang sinusumpa sila, ngunit naglunsad sila ng combo attack para matalo agad siya. Sa loob ng rescue center, nagpupumilit si Caecilian na pagalingin ang patuloy na dumaraming bilang ng mga nasugatan. Samantala, nililinas ni Shin ang sahig gamit ang mga demonyo at pinapalabas ang marami sa kanila sa bawat pag-atake. Inaatake nila siya mula sa lahat ng panig, ngunit gumagamit siya ng iba't ibang mga spell upang ganap na lipulin sila. Kanina pa siya tinitiktikan ni Zest Assistant, at ngayon ay pinagpapawisan siya dahil mas malakas si Shin kaysa sa inaakala niya. Nandito siya para husgahan ang kanyang kahinaan, ngunit ngayon ay iniisip niya na si Shin ay isang halimaw na walang anumang kahinaan. Sa isa pang lokasyon, naalis na nina August at Maria ang lahat ng demonyo sa malapit nang dumating ang pinuno ng mga demonyo upang harapin sila. Iniisip ng demonyo na ang prinsipe ang pinuno ng grupo at gusto niya itong patayin upang takutin ang lahat. Natatawa si August habang tinatawag ang pangalan ng kanyang grupo, Ultimate Magicians, bago sabihin na hindi siya ang pinuno. Gayunpaman, sumasang-ayon siya na kung ilalabas nila ang pinuno, ang iba ay mababawasan ng lakas at gagawin niya ito sa pinuno ng mga demonyo. Hinahamon niya ang demonyo na atakihin muna siya, ngunit biglang naglunsad ng sorpresang pag-atake si Maria sa demonyo. Gayunpaman, ipinagtatanggol niya ang kanyang sarili gamit ang kanyang sneak attack, gamit ang dalawang tao bilang kanyang kalasag. Pagkatapos ay itinapon ng demonyo ang dalawang taong iyon patungo sa kanila, at habang sinusubukang umiwas ni Maria, pinalo niya ito ng isang malakas na suntok. Salamat sa kanyang espesyal na defensive armor, karamihan sa pinsala mula sa suntok na iyon ay naaabsorb, kung hindi ay maraming bali ng buto si Maria. Hinawakan ng demonyo ang kanyang braso at itinulak siya sa isang pader, ngunit ayos pa rin siya. Sa kabila nito, ipinasok niya ang kanyang magic sa uniforme at nagsimulang maghilam ang mga sugat sa kanyang katawan. Napansin iyon ng demonyo at napagtanto na ang mga bahaging hindi sakop ng uniforme ay mahina pa rin. Sinabi sa kanya ni Maria na ito ay walang kabuluhan kahit na napansin niya iyon, at inatake siya ng isang bolang apoy, na nagresulta sa isang malaking pagsabog. Hindi siya huminto at patuloy na binobomba siya ng mga bolang apoy, ngunit nang mawala ang usok, nalaman niyang hindi nasaktan ang demonyo. Gumamit siya ng isang espesyal na tool sa pagtatanggol na kinuha niya pagkatapos talunin ang ilang mga salamangkero mula sa kaharian kanina. Parehong napagtanto nina August at Maria na medyo malakas ang tool sa pagtatanggol, at tinutuya sila ng demonyo na subukang labanan siya ngayon. Nagkatinginan sina Maria at August at agad na tumakbo sa magkabilang direksyon para lapitan ang demonyo. Inaatake siya ni August gamit ang mahika ng kidlat,
ngunit madaling hinarangan ito ng demonyo gamit ang tool, at pagkatapos ay inaatake siya ni Maria mula sa kabilang panig. Patuloy niyang hinaharangan ang kanilang walang humpay na pag-atake, ngunit sa lalong madaling panahon ay nagsimulang mawalan ng kumpiyansa dahil ang kanyang mga kalaban ay tila hindi napapagod. Biglang nawala ang kanyang konsentrasyon at humina ang kanyang hadlang. Nabasag kaagad pagkatapos noon, at natamaan siya ng bolang apoy ni Maria. Sa sandaling bumangon ang demonyo pagkatapos ng pag-ataking iyon, sinaktan siya ni August ng isang kidlat at lumikha ng isang perpektong pabilog na butas sa kanyang dibdib. Namatay ang demonyo kasama niyan, at nagpatuloy sina August at Maria sa kanilang misyon. Nagulat si Zest assistant nang malaman niyang hindi lang si Shin, kundi ang buong team niya ay sapat na malakas para talunin ang mga demonyo, at iniisip niya kung paano nila siya haharapin. Maging sina Zest at Miria ay nagtatago sa labas ng kastilyo, at iniisip din nila na napakalakas ni Shin para harapin ng mga ordinaryong demonyo. Iniisip nila na hindi matalinong magsakripisyo ng higit pang mga tropa, ngunit hindi magiging madali ang pagpapaalis sa kanila. Kaya naman kinuha ni Miria ang kanyang sarili na gambalain ang mga salamangkero at bigyan ng pagkakataon ang mga demonyo na makatakas. Tinutunaw at sinasabog niya ang mabigat na pinto na nagpoprotekta sa lungsod at pagkatapos ay nagiging sanhi ng malubhang pagsabog sa lahat ng dako. Madaling napagtagumpayan ni Miria ang mga kabalyero, at malapit na niyang makalimutan din ang kanilang commander, nang biglang dumating doon sina Lin at Alice. Hinarangan nila ang pag-atake ni Miria gamit ang kanilang mga hadlang, at sinabihan ang Knight Commander na umatras dahil pabagalin lang niya ang mga ito. Tumigil si Miria sa kanyang pag-atake at tinanong ang mga babae kung sino sila. Nakakuha sila sa isang nakakatakot na pose at ipinapahayag na sila ang tunay na salamangkero. Inatake ni Lin si Miria gamit ang kanyang mahika ng kidlat, ngunit napakabilis niya at madaling nakaiwas sa pag-atake. Sumunod na inatake siya ni Alice, ngunit hinarangan niya ang kanyang atake sa apoy gamit ang kanyang magic barrier. Muli siyang pinasabog ni Alice gamit ang magic ng apoy, ngunit iniwasan ito ni Miria at inatake siya mula sa likuran. Nakatakas si Alice ng walang labis na pinsala at pinagaling ang sarili gamit ang kanyang uniforme. Nagulat si Miria nang makita ang uniforme at pagkatapos ay inatake muli siya ni Alice. Sinasagot niya ito ng kanyang mga pag-atake at habang sinusubukang bantayan ni Alice ang mga ito, dumausdos si Miria sa ilalim niya at pinatumba siya. Sinubukan ni Lin na atakihin siya, ngunit hinawakan ni Miria si Alice bilang isang kalasag. Sa kabilang banda, nakatanggap ng mensahe ang assistant ni Zest na nandito ang amo. Agad niyang inutusan ang lahat ng mga demonyo na umatras, ngunit tumanggi silang gawin ito. Biglang dumating doon si Shin at sinunog ang isa sa kanila gamit ang kanyang aswang na apoy, na nagtanim ng takot sa puso ng ibang mga demonyo at pinipilit silang tumakbo. Patuloy siyang umaatake sa kanila habang tumatakbo sila, ngunit pagkatapos ay umakyat sila sa mga bubong. Kaya ginagamit ni Shin ang kanyang lumulutang na mahika para habulin sila at pagkatapos ay ginamit ang pinpoint na mapangwasak na pag-atake para lipulin sila. Iniswing niya ang mapangwasak na sinag upang sirain ang lahat ng mga demonyong tumatakas sa pamamagitan ng pagtalon sa pader, ngunit napilitang ihinto ang pag-atake habang papalapit ito sa ilang mga kabalyero. Bigla niyang napansin ang malalaking pagsabog sa di kalayuan. Si Miria ay nakikipaglaban kay Lin doon at salamat sa pagiging hostage ni Alice, madali niya itong natalo. Nakarating na rin sina Yuri at Tony doon at nagpasya silang i-back up sila. Sinalakay ni Yuri si Miria mula sa likuran, ngunit hinarap lang niya si Alice patungo sa pag-atake. Ginagamit ni Alice ang kanyang harang upang kahit papaano ay protektahan ang kanyang sarili mula sa pag-atake, ngunit hindi nito napigilan ang kanyang unang pagbangga kay Yuri. Natumba sila at sinubukan ni Tony na takpan sila ng kanyang ultrasonic blade. Iniindayog niya ito habang sumusugod si Miria sa kanya, ngunit madali niyang naiwasan ang kanyang indayog at dinasarmahan siya bago basagin ang kanyang harang. Naglunsad si Miria ng mapangwasak na pag-atake kay Tony, point blank at hinampas siya sa pader. Biglang may kidlat na lumapit sa kanya, ngunit naiwasan niya ito at ibinaba si Lin sa pamamagitan ng pagkulong sa kanya sa pagitan ng mga bato. Nakatayo na ngayon si Alice at inilabas niya ang kanyang mahika para salakayin si Miria. Gayunpaman, itinuro niya ang kanyang susunod na pag-atake patungo kay Tony at napilitang magmadali si Alice upang ipagtanggol siya, habang ginagamit niya ang kanyang harang upang ilihis ang pag-atake ni Miria. Nanlamig siya nang tumama ang atake ng bato sa kanyang tiyan. Ngayon si Yuri na lang ang natitira at nanginginig siya sa takot habang papalapit sa kanya si Miria. Bigla, dumating si Shin doon at sinabihan si Miria na huminto.
Pinipilit at hinihintay niya ito habang pinapalaya niya si Lin at pinagaling siya. Galit na galit si Shin nang makita niya ang mga nasugatan niyang kaibigan at hiniling niya kay Yuri na alagaan sila. Si Miria ay interesadong makita kung gaano siya kalakas at siya ay sumubok sa kanya. Inatake siya ni Shin gamit ang kanyang ultrasonic blade, ngunit madali niyang naiwasan at ikinulong siya sa isang kulungang bato. Pinutol ito ni Shin, at nakita niya si Miria na sumusugod sa kanya. Hinaharangan niya ang kanyang pag-atake gamit ang kanyang harang, na nagresulta sa isang malaking pagsabog. Si Shin na ang mag-counter-attack, at halos hindi nakaiwas si Miria ng slash mula sa kanyang ultrasonic blade. Biglang dumating si August at ang iba pa para suportahan si Shin, at napagtanto ni Miria na ito na ang pagkakataon niya para makatakas. Nagmamadali siyang lumayo kay Shin, hinawakan ang mukha ni Maria sa daan at binasag siya sa lupa. Ginamit ni Shin ang kanyang jet boots para habulin siya, ngunit ang kanyang dinadaanan ay naharang ng isang yelong pader na ibinato ng katulong ni Zest. Hiniling niya kay Miria na atakihin ang mga salamangkero ngayong napapalibutan na sila, at siya ay nagtungo sa langit, na nangongolekta ng isang nakakabaliw na dami ng kapangyarihang mahika. Tinitingnan ni Shin ang kanyang mga kaibigan na halos hindi nakahawak dito, at iniisip na lahat sila ay mamamatay kapag tinamaan sila ng pag-atake. Sinisigaw niya ang lahat ng ito upang protektahan ang iba tulad ng pagpapakawala ni Miria sa kanyang mapanirang pag-atake sa kanila. Sinusubukan ng bawat isa ang kanilang makakaya upang protektahan ang kanilang sarili, habang ginagamit ni Shin ang kanyang buong kapangyarihan upang lumikha ng isang higanteng hadlang upang iligtas ang lahat. Pinipilit niya at itinulak ang pagsabog pataas, ngunit nang mawala ang usok, nalaman niyang wala na ang mga demonyo. Buti na lang at maayos pa ang lahat ng kaibigan niya. Nag-regroup sila at iniisip na ang babaeng demonyo ay dapat na isang mataas na antas ng salamangkero batay sa kanyang lakas. Nalilito si August tungkol sa motibo sa likod ng pag-ataking ito at iniisip niya kung ano ang iniisip ni Strum. Naniniwala si Shin na isang magandang bagay na hindi siya personal na nasangkot sa pag-atake na ito, kung hindi, ang mga bagay ay magiging kakilakilabot para sa kanila. Sinabi ni August sa lahat na iligtas ang mga tao at bantayan ang mga demonyo, ngunit pinayuhan silang maging maingat sa pagkakataong ito. Sina Shin at August ay pumunta sa rescue center at nalaman na medyo seryoso ang mga bagay doon. Bukod kay Caesalian, si Mark at Olivia ay abala rin sa pagpapagaling ng mga nasugatan. Iniulat nila na napakaraming nasugatan at pinapagaling ni Caesalian ang mga pinakamalubhang nasa loob. Nagpasya si August na tawagan ang lahat dito para tumulong sa paggamot at hiniling kay Shin na suportahan ang kanyang kasintahan sa loob. Nararating na ni Caesalian ang dulo ng kanyang mahika, ngunit sumusulong pa rin upang iligtas ang buhay ng sinumang makakaya niya. Malapit nang mawala ang kanyang magic powers at huminto ang paggamot sa kanyang pasyente. Umiiyak siya na wala siyang magagawa para sa kanya dahil ang kanyang mga pinsala ay napakalubha. Bigla siyang nagsimulang maghubad, sinabi na ang kanyang mga damit ay puno ng auto-healing magic at kung bihisan niya ang pasyente sa mga ito, maaaring maligtas pa ito. Gayunpaman, dumating doon si Shin sa takdang panahon at tinakpen siya ng kanyang Amerikana. Kaagad, sinabi niya sa kanya na ang kanyang mga sugat ay masyadong malubha upang gamutin ng uniforme o ng kanya, ngunit naniniwala siya na maaari pa rin niya itong iligtas. Gumagamit si Shin ng napakaraming magic power para pagalingin ang lalaki, at humanga siya na nagawang panatilihing buhay ni Caesalian sa loob ng mahabang oras sa kabila ng kanyang malubhang sugat. Pinapagaling niya ang mga nasugatang organ ng paisa-isa, at hindi nagtagal ay nakaalis na ang lalaki sa panganib. Habang ang asawa ng pasyente ay nagpapasalamat kay Shin, si Caesalian ay nalulula sa isang inferiority complex. Habang naglalakad sila palayo sa silid, sinunggaban niya ang uniforme ni Shin, na sinasabing napakagaling niya at hinding-hindi niya magagawa ang kanyang makakaya. Nagsisimula siyang umiyak habang sinasabi na siya ay walang silbi gaya ni Sakura at palaging kailangang umasa sa kanya, at sinabi niya sa kanya na hindi ito totoo. Sinabi sa kanya ni Shin na siya ang dahilan kung bakit nabubuhay pa ang lalaki at hindi lang siya. Tinuro niya ang mga taong niligtas niya at sa tingin nila ay nagpapasalamat sila kay Caesalian, na tinatawag siyang santo. Pagkatapos nito, nakipagkita ang Ultimate Magicians kay King Swede at pinasalamatan niya sila sa pagligtas sa kanyang kaharian. Sinabi ni August sa hari na ang ilang mga bagay tungkol sa pangyayaring ito ay hindi angkop sa kanya, dahil wala siyang ideya kung bakit sasalakayin ni Strum ang isang maliit na bansa pagkatapos wasakin ang imperyo. Sinabi niya kay Haring Swede na nakipag-away na si Shin kay Strum noon at pinalayas siya,
at iyon ay dapat magpabatid sa kanya ng kanilang kapangyarihan. Kaya naman gustong makipag-alyansa ni August kay King Swede, at pumayag siyang tulungan ang Earlshide sa hinaharap. Pagkatapos nito, nagtipon ang grupo at naisip ni Shin na dapat silang maging handa para sa isa pang pag-atake ng demonyo anumang oras. Pareho ang iniisip ni August at idineklara nilang sama-sama nilang protektahan ang mundo. Di nagtagal pagkatapos nito, bumalik sila sa kabisera ng Earlshide gamit ang gate at nakahanap ng isang partido ng mga kabalyero at mago na naghihintay sa kanila. Nagpa-party sila para ipagdiwang ang Ultimate Magicians na nagpalayas sa mga demonyo, at sumakit ang ulo ni Shin nang marinig ang nakakatakot na pangalang naisip niya. Maya-maya ay darating din doon ang iba para batiin sila sa kanilang tagumpay. Sinabi ni August sa kanyang ama na mayroon siyang ulat tungkol sa bagay na ito at sinabi sa kanya ang tungkol sa alyansa kay King Swede. Pagkatapos ay humingi siya ng pahintulot sa kanyang ama na makipag-ugnayan sa ibang mga bansa tungkol sa pagsali rin sa alyansa. Ang hari ay nagbibigay sa kanya ng pahintulot na makipag-ugnayan sa bawat bansa bilang kanyang ambasador, at si Shin ay tumanggap ng pahintulot mula sa kanyang mga lolo't lola na sumama kay August sa kanyang paglalakbay. Ipinahayag ni Mei at Ellie na sasali rin sila sa kanila, at habang si August ay isanggang laban dito, pinahintulutan sila ng kanyang ama. Kinabukasan, ang Ultimate Magicians ay nagsimula sa kanilang paglalakbay upang iligtas ang mundo mula sa panganib ng mga demonyo. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.